Kabanata 621. Igalang ang iskolar ng isang henerasyon. Si Sun Yunshan ay mabilis na sumagot, ang Cultivation Union ay matatagpuan sa pagitan ng hangganan ng Fire Demon Country at Gold Demon Country. Ang lugar na iyon ay puno ng miasma buong taon, kaya't ito ay mahusay na nakatago. Nang matapos siyang magsalita, nagatubili siya at nagtanong, "Kapatid Wang, balak mo bang?" Ngumiti si Wang Lin. "Wala akong masyadong kumpiyansa na basagin ang iyong limitasyon. Gayunpaman, sa tingin ko, hindi ito magiging mahirap para sa Armstrong iyon." Huminga ng malalim si Sun Yunshan, umatras ng ilang hakbang, at nagbigay ng malalim na bow kay Wang Lin. Itinaas niya ang kanyang ulo at ang kanyang mga mata ay puno ng kagalakan habang sinabi, "Kapatid Wang, hindi sapat ang mga salita upang pasalamatan ka sa mga ginawa mo para sa akin. Kung balang araw ay makabalik ako sa planeta ng Tianyun, tiyak na babayaran ko ang iyong kabutihan." "Kapatid Sun, hindi mo na kailangang ganito." Umiling si Wang Lin at sinabi, "Sa katunayan, kahit hindi ka nagpakita, kailangan ko pa ring maglakbay patungong Cultivation Union na ito. Ang ancestor na ito ay nagpahamak na sa akin ng 2 beses, at kung hindi ko ito gagawin, magkakaroon ng pangatlo at pang-4. Hindi ito matatapos. Kapatid Wang, anuman ang mangyari, hindi ko ito malilimutan." Puno ng taos-pusong tinig si Sun Yunshan. Ngumiti si Wang Lin habang umuiling at inilagay ang sirang jade sa kanyang bag. Hinawakan niya ang kanyang mga manggas at nawala sila mula sa tore kasama si Sun Yunshan. Nang malapit na silang umalis sa Soul Refining Tribe, pabirong iginian ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay. Ang mga natirang cultivators mula sa Cultivation Union ay nahulog sa kamay ni Wang Lin at nawala. Nagpatuloy ang digmaan sa Fire Demon Country. Ang walang tigil na pagpatay ay nagdulot ng malaking pagdaloy ng dugo sa lupa, kaya't ang buong Fire Demon Country ay puno ng amoy ng dugo. Mahihirapan na iwasan ang atensyon ng iba pang 7 bansa kapag 2 bansa ang naglalaban. Lalo na sa mga oras na ito, kung kailan ang Fire Demon Country ay puno ng walang humpay na pagpatay at ang Sky Demon Country ay halos walang natirang sundalo sa sariling bansa. Para sa natitirang 7 bansa, ito ay isang pagkakataon na bihirang mangyari sa 10,000 taon. Sa sandaling ito, sa hangganan ng Fire Demon Country at Gold Demon Country, isang meteor ang dumaan sa kalangitan mula sa 5,000 kilometro ang layo mula sa miasma. Ang liwanag na nakapalibot sa meteor ay nawala, at ipinakita si Wang Lin nang dumating siya sa labas ng miasma. Hinawakan niya ang kanyang manggas at higit sa 10 cultivators ang lumitaw sa tabi niya. Si Sun Yunshan naman ay nakatayo sa tabi ni Wang Lin. Siya ay labis na naguguluhan ngunit sabay na puno ng kagalakan. Ang dalawang magkasalungat na damdaming ito ay nagsanib at nagdulot sa kanya ng pagkaabala sa isipan. "Kapatid Sun, hawakan mo ang jade na ibinigay ko sa iyo. Bagamat hindi kayang basagin ng limitasyong nasa loob nito ang celestial seed sa katawan mo, sa oras ng krisis, makakatulong itong maantala ang epekto nito." At pagkatapos nito, pumasok si Wang Lin sa makapal na miasma. May mga haka-haka si Wang Lin tungkol sa celestial seed. Gayunpaman, tanging pagkatapos niyang makita ang tinatawag na Celestial Realm Ancestor ay makukumpirma niya ang mga ito. Isang maikli at matandang tao ang nakaupo sa lotus position sa loob ng tore malalim sa miasma. 3 kababaihan ang nakaupo sa harap ng matandang tao. Lahat ng 3 ay magaganda, at isa sa kanila ay si Sun Yunshan's little sister, si Sun Ronin. Ang mga hibla ng pink na gas ay lumalabas mula sa bibig at ilong ng 3 kababaihan. Ang pink na gas na ito ay bumuo ng mga kamangha-manghang pantasya na sumasayaw sa paligid ng matandang tao. Ang mga illusory figures na sumasayaw sa paligid ng matandang tao ay unti-unting naging solid. Bigla silang naging magagandang celestial na nakasuot ng makukulay na damit. Inhale ang matandang tao at nilunok ang mga ito lahat. Bigla na lang binuksan ng matandang tao ang kanyang mga mata nang pumasok si Wang Lin sa miasma, at ang mga mata niya ay nagbigay ng gintong liwanag. Nang magbukas ang kanyang mga mata, nawala ang mga illusory figures sa paligid niya. Ang 3 kababaihan ay nagpakita ng labis na pagod at ang kanilang mga mukha ay may mga senyales ng pagtanda. Pumasok si Wang Lin sa miasma. Ang miasma ay napakabigat, at habang siya ay gumagalaw sa loob nito, parang siya ay nililibutan nito na parang may buhay. Habang naglalakad si Wang Lin, lalong dumami ang miasma na pumapaligid sa kanya, at narinig niya ang mga malungkot na hiyaw mula sa lahat ng direksyon. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin at sinabi, "Ang magtangkang gumamit ng soul spell sa harap ko, hindi mo talaga alam ang iyong limitasyon." Habang nagsasalita, bumuo siya ng isang seal gamit ang kanyang kamay at sumigaw, "Soul Vortex." Pumasok ang kanyang tinig sa seal na ginawa ng kanyang kamay at biglang kumilos ang mga miasma sa paligid, parang kumukulo. Ang miasma ay nagsimulang magtipon sa harap ni Wang Lin ng napakabilis. Ang tagpong ito ay parabang may vortex sa harap ni Wang Lin na malupit na hinihigop ang lahat ng miasma. Sa loob ng isang saglit, ang lahat ng miasma sa paligid ng lugar na ito ay nawala. Sa unang pagkakataon sa napakaraming taon, ang lugar na ito ay nasal ayan ng araw.
Isang bola ng miasma na kasing laki ng kamao ang nabuo sa kamay ni Wang Lin at naglabas ng maraming hibla na parang sinulid. May isang puting kastilyo na makikita sa malayo. Halos 100 cultivators ang lumulutang sa ere sa labas ng kastilyo. Lahat sila ay nabigla habang tinitingnan ng bola ng miasma sa kamay ni Wang Lin. Malungkot ang ekspresyon ni Wang Lin habang iniskan ang mga tao, at agad niyang namamura ang mga mukha nila. Ang ilan sa kanila ay kabilang sa grupo na pumasok kasama si Wang Lin, at ang iba naman ay hindi niya kilala. Isa sa mga tao sa grupo ang nagpasik sa mga mata ni Wang Lin. Ang taong ito ay isang kalalakihang nasa kalagitnaan ng edad na nakasuot ng asol. Nang makita ng lalaking ito ang presensya ni Wang Lin, siya'y nagulat. Awang-awa siya at nagpakita ng matinding ekspresyon ng panghihinayang. Siya ay ang Blue Division disciple ng Heavenly Fate sect na dumating sa Demon Spirit Land kasama si Wang Lin. Mag-ingat. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado. Isang pangungusap lamang ang nagdulot sa lahat ng naruroon na magtakbuhan. Walang sinuman sa kanila ang umabot na sa ascendant na antas. Ang pinakamataas na antas ng nagmamanipula dito ay nasa tuktok ng late stage ng soul transformation. Nang makaharap ang isang ascendant na makakapagpino ng lahat ng miasma dito, lahat sila ay nagpasya ng matalino na umatras. Gayunpaman, may mga ilang hindi matalino na tao na naniwala na may kakampi silang ipinahayag na Celestial Realm Ancestor. Isa sa mga kabataang lalaki na nakasuot ng Daoist robe ang sumigaw, ang tapang. Sino ka? Sabihin ang pangalan mo. Ang aming cultivation union. Hindi pa natatapos ang kanyang salita nang ang malamig na titig ni Wang Lin ay tumago sa kanyang mga mata tulad ng isang matalim na espada. Ang kanyang mga salita ay pabalik sa kanyang bibig dahil sa dugo na lumabas mula sa kanyang bibig. Pinag-aralan ni Wang Lin ang Celestial Slaughter Art at may puso ng pagpatay, kaya't ang titig na iyon ay maihahalin tulad sa isang tunay na atake. Ang mga nanunood ay huminga ng malalim sa takot. Ang bawat isa sa kanila ay nagtakbuhan pa. Pati na ang mga hindi tumakas noong una ay mabilis na umatras, kahit na nangangahulugang malalantad ang mga limitasyon sa kanilang katawan. Isang tuwid at malinaw na daan patungo sa kastilyo ang bumukas. Patayin ang taong ito. Isang matikas na tinig ang nagmula sa loob ng kastilyo. Matapos marinig ang utos, nagtakbuhan ang lahat ng mga cultivators at nagduda. Sa kabutihang palad, sa oras na ito, isang itim na anino ang biglang lumabas mula sa kastilyo at mabilis na sumugod kay Wang Lin. Isang cultivator mula sa mga nakapaligid ang biglang sumigaw, Celestial Guardian. Wala nang nakakaalam kung ito ba'y sinadya o talagang nagulat siya. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay kalmado pa rin at hindi man lang tiningnan ang lumabas na tao mula sa kastilyo. Naglakad siya patungo sa kastilyo, bagaman hindi mabilis, nagdulot ito ng paninipis ng mata ng lahat. Sa mga mata ng mga cultivators na naruroon, ang pagtitig kay Wang Lin ay parang tumitingin sila sa mga nakatatandang guro ng kanilang sekta. Ang aura at kalmado ng kanyang kilos ay hindi tulad ng isang ordinaryong cultivator. Tanging ang mga may tiwala sa sarili nilang cultivation ang may kakayahang maglabas ng ganitong uri ng aura. Tumingin ang disipulo ng Blue Division kay Wang Lin at ipinakita ang isang napakakomplikadong ekspresyon. Narinig niya ang ilang balita tungkol kay Wang Lin at nakita niya mismo ang laban ni Wang Lin laban kay Chen Tao para sa titulo ng tunay na disipulo. Noong panahong iyon, ang pagpapakita ni Wang Lin ay nakakakuha ng atensyon ng marami. Ngunit yun lang ang atensyon nila. Pagkatapos ng lahat, hindi pa mataas ang cultivation level ni Wang Lin noon. Ngunit sa oras na ito, hindi na niya magawang maliitin si Wang Lin. Hindi lamang naabot ni Wang Lin ang ascendant stage sa napakabilis na panahon, kundi higit sa lahat, nang makita niya si Wang Lin, pakiramdam niya ay may konting pagkakapareho sa pakiramdam na naramdaman niya nang tinitigan niya ang All-Seer. Bagamat hindi ito malakas, tiyak na nararamdaman niya ito. Siya ay isang disipulo ng Heavenly Fate sect at ng All-Seer, kaya't magaling ang kanyang kaalaman. Alam niya na ito ay pagpapakita ng Dao. Ang pagbibigay ng ganitong pakiramdam ay nangangahulugang may sariling Dao si Wang Lin. Sa mundo ng cultivation, ang mga may sariling Dao ay itinatago ito sa kanilang puso, nakakamtan ng kaliwanagan, at kayang pagsamahin ito. Ang mga taong ito ay may karapatang magtayo ng pundasyon sa mundong ito. Sa katunayan, lahat ng cultivators ay may sarili nilang Dao, ngunit ang pagtutok nito sa isang tiyak na anyo ay napakahirap. Nakarating na siya sa ganitong antas. Ang naramdaman ng lalaking nakasuot ng asol. Sa oras na ito, nakalimutan niya ang tungkol sa buto sa kanyang katawan. Ang lahat ng kanyang isipan ay umiikot sa pagkakaibang mayroon siya noong si Wang Lin ay isang mailap na tao mula sa isang planetang napabayan ng cultivation, tulad ng Susaka, na pinagtatawanan ng lahat, at ngayon, siya ay isang may sariling Dao at maaaring ituring na isang Grandmaster sa kanyang henerasyon. Habang patuloy na naglalakad si Wang Lin, ang anino ay mabilis na umusad, at nang makarating ito sa 100 talampakan kay Wang Lin, ginamit nito ang iba't ibang spell. Ang mga spell ng taong ito ay may kinalaman sa mga hayop. Ang mga spell na ito ay naging mga mabagsik na hayop na binuka ang kanilang mga bibig upang lamunin si Wang Lin.
Kung walang domain ng Ascendant Cultivator, kahit na may lakas sila ng Ascendant Cultivator, wala silang laman. Isang palo lang. Itinuro ni Wang Lin ang kanyang daliri at mahinang sinabi. Ay babasag dito. Isang pagputi ng itim na ilaw mula sa dulo ng kanyang daliri, nagbago ito sa isang hibla ng itim na gas at lumipad palabas. Matapos maabot ni Wang Lin ang Ascendant Stage, ang kanyang Origin Soul at Domain ay nagsanib, kaya't ngayon ay mayroon siyang Origin Energy. Sa bawat galaw ng kanyang kamay, ang kanyang atake ay isang pagsasanib ng kanyang domain at celestial spiritual energy. Mayroon din siyang sariling Dao, kaya lahat ng kanyang spell ay naglalaman ng isang bahagi ng kanyang Dao. Ang Finger of Death ay humarap, kasama ang Dao ni Wang Lin. Pinutol nito ang iba't ibang illusionary beasts at dumiretso sa dibdib ng lalaking nakasuot ng itim. Ang mga mabagsik na hayop ay nagkabasag, at ang lalaki sa itim ay namatay. Hindi ito dahil hindi siya tumakas, kundi dahil siya ay isang taong pilit na nakarating sa Ascendant Stage. Wala siyang karapatang iwasan ng spell ng isang taong talagang umabot sa Ascendant Stage. Sino ka? Isang mataas na tinig ang dumating mula sa loob ng kastilyo. Hanggang ngayon, hindi pa rin humihinto si Wang Lin habang patuloy na naglalakad patungo sa puting kastilyo. Kabanata 622. Butil ng Celestial na Hayop. Tinukso mo ako ng 2 beses, at ngayon na nandito ako, tatanungin mo pa kung sino ako. Ang boses ni Wang Lin ay kalmado. Mahirap tukuyin kung siya ay masaya o galit. Ang pangalan mo ay Wang, wala akong maalala na nakagawa ako ng sama sa sinumang Wang. Ang ekspresyon ng matandang maliit ay malungkot habang siya ay nakaupo sa loob ng kastilyo. Madali niyang napansin na hindi basta-basta si Wang Lin. Ang taong ito ay talagang nakarating na sa unang yugto ng Ascendant at ngayon ay may sarili ng Dao. Isa sa mga babae sa harap ng matandang lalaki, ang nakababatang kapatid ni Sun Yunshan na si Sun Ronan, ay mahinang nagsabi, siya siguro si Wang Lin. Wang Lin. Nagulat ang matandang lalaki at agad na naging malungkot ang kanyang ekspresyon. Hindi niya akalain na ang maliit na cultivador na nais niyang hulihin at gawing celestial guardian sa isang pagkakataon ay ngayon ay nasa ganitong antas ng cultivation. Kung alam niya ito noon, hindi sana niya tinukso si Wang Lin batay sa kanyang personalidad. Nag-isip ang matandang lalaki sandali at mabangis na sinabi, kasama ko si Wang, kanina ako ang naging pabaya at tinukso kita ng 2 beses. Napatay mo na ang 2 sa aking celestial guardians, kaya pantay na tayo. Ngayon hindi kita paghihirapan, kaya maaari ka nang umalis. Pagkatapos ng araw na ito, hindi na tayo magkikita. Nang marinig ng 3 babae ang mga salitang iyon, nagulat sila. Alam nila ng mabuti ang matandang ancestor na ito. Kahit mataas ang antas ng cultivation ng tao, siya ay makitid ang isipan. Ngayon na may dumating sa kanyang pintuan, hindi lamang siya umatake, pinapayagan pa niyang umalis si Wang Lin. Partikular na si Sun Ronan. Kahit hindi niya gaanong kilala si Wang Lin, iniisip niyang kahit gaano siya kalakas, hindi siya makakatalo sa matandang ancestor. Hindi may kakaila, ang ancestor ay isang celestial. Kailangan lang ng isang spell upang matrap ng buo ang 4 na peak late-stage soul transformation cultivators. Hindi pa kasama ang katotohanang mayroon pang 8 celestial guardians ang ancestor. Hindi siya naniniwala na matatalo sila kung sabay-sabay umatake ang 8. Pagkarinig ng matandang lalaki sa mga salitang iyon, patuloy na naglakad si Wang Lin patungo sa kastilyo. Ibinangon niya ang kanyang ulo at sinabi, ang 2 celestial guardians ay 2 sirang jade lamang. Paano mo maipaliwanag ang kasalanan mo sa pagtukso sa akin? Nagbago ang ekspresyon ng matandang maliit sa loob ng kastilyo. Naglabas siya ng isang sinag ng gintong liwanag mula sa kanyang mga mata at malamig na sinabi, anong mayabang na tao? Isa ka lamang isang ascendant cultivator sa unang yugto. Talagang iniisip mong hindi kita kayang patayin. Ang natitirang 8 na celestial guardians, tawagin ng celestial emperor at patayin ang taong ito. Pagkatapos niyang sabihin iyon, 8 anino ang biglang lumabas mula sa kastilyo. May mga babae at lalaki sa mga ito. Ang kanilang mga katawan ay gumalaw ng mabilis na parang kidlat at nagbigay sila ng presyon at aura ng mga ascendant cultivators. Manatiling kalmado ang ekspresyon ni Wang Lin at malamig na tinignan ng mga ito. Ang 8 ito ay biglang umupo sa lotus position. Ang posisyon ng kanilang mga katawan ay nagbigay ng forma ng isang formation na may kaakibat na batas ng kalangitan. Patuloy nilang hinuhubog ang mga sail gamit ang kanilang mga kamay. Pagkatapos ay sumabog ang isang aura na puno ng celestial spiritual energy mula sa kanilang mga katawan. Ang aura ay nag-fuse ng kakaibang paraan sa itaas nila. Nag-transform ito sa isang phantom sa kalangitan na nagbigay ng mga alon ng celestial spiritual energy. Ang phantom ay unti-unting naging solid at biglang naging isang kalalakihang nasa gitnang edad. Ang taong ito ay may suot na berdeng robe, may mahahabang buhok, at may hawak na berdeng longsword. Isang aura na parang galit ng langit ang sumabog mula sa phantom na ito. Sa sandaling ito, ang mga cultivators sa paligid ay yumuko at magalang na nagsabi,
mga cultivators mula sa mas mababang realm, magalang na binabati ang Celestial Emperor. Narinig ang tawanan ng matandang lalaki mula sa loob ng kastilyo. Ang tono niya ay puno ng kayabangan habang sumigaw, "Wang Lin, hindi kita niloloko. Ako ay mula sa Celestial Realm. Nang masira ang Celestial Realm, napunta ako dito sa pamamagitan ng swerte. Lahat ng mga spell ko ay tunay na Celestial spells. Hindi mo kayang labanan ng mga ito. Hindi pa huli para umalis ka ngayon, ngunit kung magpatuloy kang magtukso sa akin, tiyak na mamamatay ka." Ang mga mata ni Wang Lin ay naglabas ng isang misteryosong liwanag nang makita niya ang phantom ng kalalakihang may hawak na berdeng espada. Ibinangon niya ang kanyang kanang kamay at biglang dumilim ang langit. Bumaba ang ilog ng ilalim ng mundo at pumulibot kay Wang Lin, pagkatapos ay dumiretso patungo sa phantom ng kalalakihang nasa gitnang edad. Sa sandaling iyon, ang celestial spiritual energy mula sa 8 celestial guardians ay sumabog tulad ng isang malupit na bagyo. Ang celestial spiritual energy ay pumasok sa phantom sa pamamagitan ng mga seal sa kanilang mga kamay. Pagkatapos, isang hindi maipaliwanag na awtoridad ang biglang sumabog mula sa kalalakihang nasa gitnang edad. Ang mga mata ng phantom ay tila nagkaroon ng katalinuhan habang tinignan si Wang Lin, pagkatapos ay itinutok ang kanyang berdeng espada kay Wang Lin. Biglang lumiit ang mga mata ni Wang Lin. Kahit walang lakas ng atake ang kilos ng pagtutok ng espada, naramdaman ni Wang Lin na kailangan niyang umatras. Pakiramdam niya ay babagsak ang kanyang origin soul kung hindi siya umatras. Ang ganitong pakiramdam ay napakalakas, ngunit hindi ito bago kay Wang Lin. Ang Divine Retribution noon ay may ganitong kapangyarihan. Kumilos si Wang Lin laban sa langit at may matibay na puso ng Dao. Pinilit niyang huwag umatras, at hindi lamang iyon, naglakad pa siya pasulong. Ngunit, kalahating hakbang pa lamang ang nagawa niyang pasulong ng ang 8 Celestial Guardians ay umubo ng dugo at ang kanilang mga mata ay kumulimlim. Ang dugong nilabas nila ay naglalaman ng lahat ng Celestial at Life Energy mula sa kanilang mga katawan. Ang 8 pag-ubo ng dugo ay nilamon ng kalalakihang nasa gitnang edad. Bigla, ang kanyang tingin kay Wang Lin ay naging mas matalino. Sa sandaling ang hakbang ni Wang Lin ay malapit ng mapatungan, binuksan ng kalalakihang ito ang kanyang bibig at tahimik na nagsalita ng isang salita. Tahimik ang salitang iyon, ngunit ang mga tainga ni Wang Lin ay napuno ng isang hindi maipaliwanag na tunog. Huminga si Wang Lin ng malalim at ipinikit ang kanyang mga mata. Biglang tumama ang kanyang paa sa lupa. Sa sandaling tumama ang kanyang hakbang, ang mga katawan ng 8 Celestial Guardians ay kumilos at ang kanilang mga mata ay nagitla. Kasabay nito, ang ilog ng ilalim ng mundo ay dumaan. Ang phantom ng kalalakihang nasa gitnang edad ay kumilos bago mabasag. Ang nakakatakot na pakiramdam ay tuluyang nawala. Anong malakas na illusionary attack, ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at nagbuga siya ng malamig na hinga. Nagpatuloy siyang maglakad at sumanib sa ilog ng ilalim ng mundo. Ang ilog ng ilalim ng mundo ay gumalaw tulad ng isang dilaw na dragon at dumiretso sa mga 8 Celestial Guardians na nakaupo sa lupa. Nang dumaan siya, ang mga katawan ng 8 Celestial Guardians ay bumagsak. Sila ay natrap sa ilalim ng ilog ng ilalim ng mundo at hindi na makalabas. 8 sirang jade ang lumipad at nahulog sa kamay ni Wang Lin, pagkatapos ay itinapon niya ang mga ito sa kanyang bag ng paghawak. Isang galit na sigaw ang narinig mula sa kastilyo at isang hibla ng napakapurong celestial spiritual energy ang sumabog. Ang hibla ay patuloy na nag-concentrate habang itinulak patungo kay Wang Lin. Ang ilog ng ilalim ng mundo sa paligid ni Wang Lin ay biglang tumaas at naging isang haligi na kayang suportahan ang langit. Nasa loob si Wang Lin nang pumasok ang hibla ng celestial spiritual energy sa ilog at nawala ito sa loob. Nasa loob ng ilog ng ilalim ng mundo si Wang Lin nang tahimik niyang sinabi, "I activate." Biglang nagkalat ang ilog ng ilalim ng mundo at naging isang vortex. Hinayla nito ang buong lugar, kaya bumagsak ang puting kastilyo. Ang tunog ng pagyanig ng lupa ay umabot sa buong lugar. Nag-charge palabas ang matandang maliit at lumutang sa ere. Ang 3 babae na nagkakultibo sa kanya ay lumabas din at malamig na nanood mula sa gilid. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay mukhang hindi tapat. Hindi siya mukhang cultivador at sa halip ay mukhang isang magnanakaw. Punong-puno siya ng galit habang sumisigaw kay Wang Lin, "Wang Lin, ilang beses na akong nagtiis dahil ayokong maging kaaway mo, ngunit talagang hindi ka marunong lumugar. Isinasaalang-alang ang hirap ng mga cultivator mula sa mas mababang realm na maabot ang iyong antas ng cultivation, bibigyan kita ng pagkakataon upang mabuhay. Umalis ka na ngayon, ngunit kung patuloy mo akong pinapalala, huwag mong gawing dahilan na pinatay kita ng walang awa." Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig, ngunit hindi siya nagsalita. Sa halip, itinutok niya ang kanyang daliri pasulong at isang finger of death ang dumaan patungo sa matandang lalaki. Nagbago ang ekspresyon ng matandang lalaki at may ilang sandali ng seryosong pagninilay sa kanyang mga mata. Huminga siya ng malalim at pagkatapos ay bigla siyang samuka ng makapal na celestial spiritual energy.
Nagsanib ito upang lumikha ng isang celestial fog na agad na pinalibutan ng Finger of Death. May mga tunog ng pagsabog mula sa loob, at nagkansela sila sa isa't isa. Wang Lin, pinilit mo ako. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay naging malungkot habang hinawakan niya ang kanyang bag ng paghawak at kinuha ang isang asul na jade na kasing laki ng kamao. Bumuo ang matandang lalaki ng isang seal at sumigaw, Celestial Seed. Biglang umalog ang asul na jade at nagsimulang kumilos ng kakaiba. Naging mga asul na sinulid ito at naglabas ng matalim na tunog habang kumakalat tulad ng mga ahas na nagsasayaw. Sa sandaling lumabas ang mga asul na sinulid, ang mga ekspresyon ng mga cultivators sa paligid ay naging malungkot. Ang kanilang mga mata ay puno ng takot. Tinitigan ng mga walang katapusang asul na sinulid, ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap ng liwanag at mahinahon niyang sinabi, Celestial Beast Feed. Bagamat wala pang kaalaman ng mga cultivators sa paligid kung ano ang ibig sabihin ni Wang Lin, nagbago na ang ekspresyon ng matandang lalaki. Nagsalita siya, alam mo. Ang pakiramdam ni Wang Lin ay parang nakita na niya ito dati nang makita ang mga asul na sinulid sa loob ni Sun Yunshan. Nang maisip niyang mabuti, malinaw na ito ang Celestial Beast Feed na naranasan niya sa Celestial Realm nang makipagtulungan siya sa isang disciple ng Dalu Sword Sect. Hindi niya ipinaliwanag ito kay Sun Yunshan. Wala nang pakialam ang matandang lalaki kung bakit ito natukoy ni Wang Lin. Matapos makuha ang Celestial Beast Feed, hindi pa niya ito tuluyang na-control. Nang ilabas niyang lahat, malinaw na ito ay isang desperadong hakbang. Karaniwan, sa kanyang mid-stage ascendant na cultivation, hindi sana siya mag-aasal ganito. Ngunit mayroon siyang sariling mga suliranin na hindi niya kayang ipaliwanag, kaya nagkakaroon siya ng ganitong ugali. Lemunin mo siya. Nang sumigaw ang matandang lalaki, nag-form siya ng seal at itinutok ang kanyang kamay sa mga asul na sinulid. Sabay-sabay na bumilis ang mga asul na sinulid patungo kay Wang Lin. Hindi na bago sa kanya ang ganitong tanawin. Dati, nakaharap siya sa isang hukbo ng Celestial Beast Feeds na daan-daang beses na mas malaki. Ngayon, may 1,000 lamang, kaya hindi siya nag-aalala. Pinatama niya ang kanyang bag ng paghawak at isang normal na soul flag ang lumabas sa kanyang kamay. Bago siya dumating dito, may mga hinala siya, kaya siya ay handa. Inalag niya ang flag at lumitaw ang kilin na nakuha niya sa Soul Refining Sect. Bagamat ang hayop na ito ay kaluluwa lamang ng isang kilin, may ilan pa rin itong pamana. Nang lumabas ito, umatungal ito. Ang katawan nito ay nanginig at ang malaking ulo nito ay agad na tumutok sa papalapit na Celestial Beast Feed. Biglang naglabas ng gintong liwanag ang mga mata ng kilin. Ang tingin nito ay parang isang demonyo na gutom na libo-libo ng taon at sa wakas ay nakakita ng pagkain. Kabanata 623. Nagmamakaawa ako sa iyo, Celestial Capture Net. Celestial Kilin. Nang makita ng matandang lalaki ang pagpapalabas ni Wang Lin ng isang kilin, bigla niyang napansin na may mali. Tapos ay nakita niya ang titig ng kilin at ang puso niya ay nanginig. Ang lahat ng mga Celestial Beast Feeds ay nanginig nang lumitaw ang kilin. Parang nakatagpo sila ng kanilang natural na kaaway. Lahat sila ay naglabas ng matalim na hiyaw at walang pag-aalinlangan na umiwas. Hindi lamang ang mga nasa langit, kundi pati na rin ang mga cultivators sa lupa ay nagsimulang manginig na parang sila'y dumaranas ng matinding sakit. Ang mga berdeng linya ay lumitaw sa mga ulo ng mga cultivator at naging mga tuldok sa bawat isa sa kanilang mga ulo. Nakita na malapit ng makatakas ang mga Celestial Beast Feeds, nagbuga ang kilin ng hindi nakikitang gas mula sa ilong nito. Ang gas na ito ay kumalat tulad ng isang pag-ungol, at naglalaman ito ng isang misteryosong lakas. Ang lahat ng mga paligid na Celestial Beast Feeds ay nanginig at hindi na naglakas loob na tumakas. Lumapit ang kilin sa mga Celestial Beast Feeds at ininhale silang lahat. Ang mga Celestial Beast Feeds ay naging isang enerhiya na napaka-nutritious para sa mga Celestial Beasts. Ang tagpong ito ay nagdulot ng pagkabigla sa matandang lalaki. Lik na ang kilin sa labi nito at tumingin sa mga berdeng tuldok sa mga ulo ng mga cultivators. Tiyak na hindi pa ito busog. Ang ekspresyon ng matandang lalaki ay naging pangit at mabilis niyang kinuha ang isang bagay mula sa kanyang bag ng pag-iimbak. Ang kinuha niya ay isang panulat. Ang katawan ng panulat ay malinaw na kristal, ngunit ang dulo nito ay puti tulad ng hindi pa ito tinamaang tinta. Sa sandaling kinuha niya ito, naglabas ito ng isang aura ng paghahari. Pati ang kilin ay hindi nakayanin at ipinakita ang isang senyales ng pagkabigla sa ilalim ng aura ng paghahari. Pagkatapos niyang kunin ito, tinignan niya si Wang Lin ng malupit na titig at sumigaw, Little Brat Wang Lin, kung kinikilala mo ang Celestial Beast Feed, kilala mo ba ito? Pumikit ang mata ni Wang Lin. Hindi siya nagsalita pero tinapik ang kanyang bag ng pag-iimbak, at lumitaw ang God-slaying War Chariot. Nang ma-activate ang tunay na pamamanan nito, nawala ang kahinaan ng mabagal nitong pag-activate. Sumigaw ang matandang lalaki, kahit ikaw, hindi mo alam kung ano ito. Hayaan mong sabihin ko sa'yo, ito ay isang bagay na dala ko noon sa Celestial Realm.
Ginamit ko ito upang magturo sa mga cultivators mula sa mas mababang realm. Ang matandang ito ay talagang iniisip na mahirap para sa iyo na makarating ng ganito, kaya magtago ka na. Kung hindi ka magtago, talagang aatake na ako. Tiningnan ni Wang Lin ang matandang lalaki at dahan daw ang nagsalita, hindi mo na kailangang paulit-ulit na sabihing umalis ako. Napansin ko na kahit nasa mid-stage ka ng Ascendant, pareho ka lang sa mga Celestial Guardians. Wala sa inyo ang may origin energy sa katawan. Inilantad ni Wang Lin ang pinakamalaking lihim ng matandang lalaki. Dahil sa kahihiyan, nagalit siya at ipinaypay ang panulat sa kanyang kamay. Pagkatapos ay samukha siya ng dugo at nag-drawing ng isang simbolo gamit ang panulat. Pagkatapos lumabas ang simbolo, isang malakas na puwersa ang nagsimulang kumalat mula dito. Nagpakita ng bahagyang pagkabigla si Wang Lin sa unang pagkakataon, ngunit agad na napalitan ito ng kasiyahan. Tinutok ni Wang Lin ang kanyang mata sa simbolo at pagkatapos ay tumingin sa panulat. Ang kasiyahan sa kanyang mata ay naging hindi masukat na kagalakan. Hindi pamilyar si Wang Lin sa simbolo. Ito ay eksaktong kapareho ng simbolo na nakita niya sa landas sa labas ng yungib. Pinag-aralan niya ang simbolo ng maraming beses at nag-drawing din ng maraming beses, ngunit hindi ito nagpapakita ng kapangyarihan. Hindi niya kailanman na perpekto ang amazing power ng simbolo na may 4 na stroke, at palagi niyang pinagsisisihan ito sa kanyang puso. Ngunit sa sandaling ito, nakita niyang muli ang simbolo mula sa matandang lalaki. Bagamat ang simbolo ay isang stroke lamang, ito ay tunay na simbolo at ito'y napakalakas. Ang titig ni Wang Lin ay nagdulot ng pagkatalo sa puso ng matandang lalaki. Hindi siya pamilyar sa titig na iyon. Nang makita ng kili ng mga Celestial Beast Fids, pareho silang may titig. Habang nangyayari ito, naglabas si Wang Lin ng pinakamalupit na battle intent mula nang pumasok sa Demon Spirit Land. Itinutok niya ang God-slaying War Chariot at sumigaw, Thunder Beast. Biglang sumabog ang kidlat at kulog sa langit at tumama ng diretsyo sa chariot. Kasabay nito, lumitaw ang Silverhorn Thunder Beast sa ilalim ng mga kidlat. Sa sandaling lumitaw ito, nagbigay ito ng isang malakas na sigaw. Ang sigaw nito ay nagdulot ng pagbabago sa mga ulap at ang langit ay umuga. Ang buong langit ay agad na napuno ng kidlat. Sa sandaling ito, nagsimula rin mag-ungol ang kilin. Bagamat hindi kasing lakas ng Thunder Beast, hindi ito mahina. Ang pag-ungol nito ay nagdulot ng pag-alis ng mga berdeng tuldok mula sa katawan ng mga surrounding cultivators at nilamon ito ng kilin. Kaagad pagkatapos nun, lumipad ang simbolo na ginuhit gamit ang panulat patungo kay Wang Lin. Ngunit sa sandaling iyon, sumigaw ang Thunder Beast at naglakad ng isang hakbang. Mga sinag ng kidlat ang bumaba mula sa langit, lumikha ng isang kamanghamanghang tagpo ng mga kidlat na bumabagsak. Ang mga kidlat ay bumagsak mula sa langit at tumama sa simbolo. Bagamat malakas ang kapangyarihan ng simbolo, tila isa lamang stroke ang alam ng matandang lalaki, kaya't hindi nito maipakita ang tunay nitong kapangyarihan. Pinanood na lang niya habang ang simbolo ay hamina dahil sa mga kidlat hanggang sa ito ay mag-collapse. Matapos magtaka ng ilang sandali, nanginginig ang katawan ng matandang lalaki. Natatakot siya at walang pag-aalinlangan na tumalikod siya at tumakas. Nang ilang daang taon matapos niyang magkaroon ng magandang pagkakataon, nakapag-control siya ng maraming cultivators. Ngunit dahil siya'y maingat, o mas tama, matakutin, hindi siya naglakas loob na mangistorbo ng mga Ascendant Cultivators o Demon General level na tao. Ang pagiging matakutin niya ay likas. Matagal nang umabot siya sa late stage ng soul transformation, ngunit wala siyang kahit ketiting na lakas ng loob na subukang umabot sa Ascendant stage. Natakot siya sa kamatayan. Gayunpaman, unti-unti niyang nakalimutan ang pag-iingat na ito pagkatapos niyang mang-alap ng 10 Celestial Guardians. Nagsimula siyang kumilos upang manghuli ng higit pang mga cultivator upang magsanib sa mga basag na jade. Inaasahan niyang magtatag ng higit pang mga eksperto sa antas ng mga Celestial Guardians. Ano bang itong Wang Lin na ito? Bakit siya ganito kalakas? Kung makakatakas ako ngayon, talagang sisirain ko ang ulo ng cultivator mula sa Ancient Demon City na nagsabi sa akin ng balita tungkol kay Wang Lin. Habang tumatakas ang matandang lalaki, ipinagdiwang niya sa kanyang puso. Punong-puno ng pasyon ng mga mata ni Wang Lin. Kahit kailangan niyang gamitin ang lahat ng celestial spiritual energy sa kanyang katawan, hindi niya papayagan na makatakas ang matandang maikli. Puno ng pula ang kanyang mga mata ngayon. Ngunit hindi ito pula mula sa pagpatay kundi pula dahil sa yaman na hawak ng matandang lalaki. Sa mga mata ni Wang Lin, ang matandang lalaki ay isang gumagalaw na kahon ng mga yaman. Laking pagtataka ni Wang Lin. Kung ang matandang ito ay may ganitong karaming mga yaman, bakit walang pumunta para nakawin ito mula sa kanya sa loob ng mga taon? Hindi niya alam na ang matandang ito ay palaging duwag at maingat. Kamakailan lamang, sa mga nakaraang dekada, siya ay naging mas matapang. Noong una, kapag ang matanda ay kumukuha ng mga cultivator lamang mula sa mga maliliit na sekta ang kanyang kinukuha.
Ngunit kamakailan, naging matapang siya at nagsimulang kumuha ng mga disipulo mula sa malalaking sekta. Ang pagkuha ng disipulo mula sa Blue Division ng Heavenly Fate sect ay isa sa kanyang matapang na mga hakbang. Bagaman ang matandang maikli ay nasa mid-stage ng Ascendant, nakuha niya ito sa pamamagitan ng mga espesyal na pamamaraan. Dahil dito, kung makatagpo siya ng isang mahina na early-stage Ascendant Cultivator, kaya pa niyang makipagsabayan. Ngunit kung makatagpo siya ng katulad ni Wang Lin, na kayang makipagsabayan sa mga tunay na mid-stage Ascendant Cultivators, ang kanyang kapangyarihan ay talagang hindi sapat. Bukod dito, bagaman mayroon siyang malalakas na yaman, hirap na hirap siyang gamitin ng karamihan sa mga ito. Kaya lamang niyang gamitin ang mga ito sa isang mababaw na antas. Ang kayang ipakita lamang ng kanyang mga yaman ay 1% ng kanilang tunay na lakas. Habang mabilis na tumatakas ang matandang maikli, naramdaman niya na parang bumalik siya sa panahon bago niya naranasan ang kanyang maswerteng pagkakataon, at siya pa rin ay isang late-stage soul transformation cultivator na tinutukso ng mga makapangyarihang cultivators. Ang kanyang puso ay puno ng galit at binabatikos niya si Wang Lin. Ngunit isang sinag ng itim na liwanag ang mabilis na lumapit mula sa likod niya. Mabilis na iginuhit ng matanda ang isang simbolo gamit ang kanyang brush upang harangin ang spell. Pagkatapos, walang awa niyang isinampa ang kanyang kanang paa at ang katawan niya ay naglabas ng isang pagsabog ng apoy. Nang mawala ang apoy, siya ay nawala din. Lalo pang naging pula ang mga mata ni Wang Lin. Bagaman hindi magaling ang kasanayan ng matanda, tiyak na master siya sa sining ng pagtakas. Sa loob ng kalahating oras, nakagamit na ang matandang ito ng 10 spell na kahit si Wang Lin ay nagulat. Ito na ang ika-11 na spell sa pagtakas na ganap na iba sa mga nakaraang 10. Sumimangot si Wang Lin at nag-teleport. Ipinakalat niya ang kanyang divine sense at agad niyang natagpuan ng matandang maikli na 15,000 kilometro ang layo. Nawala ang apoy mula sa katawan ng matanda at agad siyang lumipad. Bigla siyang nagpakita ng isang mapait na ekspresyon nang ang imahe ni Wang Lin ay lumitaw mula sa kalawakan at tumakbo patungo sa kanya. Nagpakita ng pag-aalinlangan ng matanda. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at pagkatapos ay itinapon ng brush sa kanyang kamay. Ang brush ay lumutang sa hangin at mga ripples ang lumitaw sa paligid nito. Tila parang makakapasok ito sa kalawakan at mawawala. Matapos itapon ng matanda ang brush, mabilis siyang gumawa ng isang sail. Ang isang metal na aura ay lumitaw at mabilis na pumulibot sa buong katawan niya. Pagkatapos, agad siyang tumakbo palayo kay Wang Lin, at ang kanyang bilis ay hindi inaasahan na tumaas ng 100 na beses. Liit na batang Wang Lin, ang Celestial Brush ay tunay na pag-aari ng isang Celestial. Kung mawala ito sa kalawakan, magiging napakahirap para sa iyo na makita ulit ito. Ang boses ng matanda ay dahan-dahang narinig mula sa malayo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay nanatiling neutral at ang kanang kamay niya ay humipo sa kanyang bag ng paghahawak. Ang Celestial Sword at ang Half Moon Blade ay lumipad palabas. Ang anyo ni Shu Liguo ay lumitaw, at nang hindi binibigyan ni Wang Lin ng anumang utos, alam na ni Shu Liguo ang nais ni Wang Lin. Nagbigay siya ng isang sigaw habang tinitingnan ang itim na blade at sumigaw, "Little Black, bilis! Bilis! Nais kong maabot ang brush na iyon." Ang itim na blade ay kumidlat at nawala. Dinala nito si Shu Liguo diretso sa kalawakan. Si Wang Lin ay humakbang at pinaga niya ang mas mataas na teleportation spell upang habulin ang matandang maikli. Habang ang matanda ay tumatakas, napansin niya na si Wang Lin ay humahabol sa kanya at agad na nagsimulang magtangkang humagulgol. Iniisip niya, siya. Ano ba ang gusto niya? Itinapon ko na ang Celestial Brush ko. Bakit hindi niya ako pinapalaya? Naramdaman niyang malapit nang umabot si Wang Lin gamit ang kanyang Divine Sense. Pinagdiinan niya ang kanyang mga ngipin at kumuha ng isang net na kumikislap ng berde. Ang matanda ay nagbulong sa kanyang sarili, kung ikukumpara sa Divine Soul Brush, mas mahina ang aking control sa Celestial Capture Net na ito, kaya hindi ko pa ito ginamit laban sa kalaban. Ipagpapakumbaba ko sa iyo, Celestial Capture Net, ngayon, kailangan mong makilala ang tamang kalaban. Maaaring ito ang tadhana na nakita kita. Hindi ba? Ngayon, huwag mong akong i-trap. Hindi talaga niya nais gamitin ang Celestial Capture Net na ito maliban na lang kung ito ang kanyang huling pangyayari. Para sa kanya, sobrang kakaiba ng net na ito. Matapos niyang makuha ito, ginamit niya ito habang walang tao upang makita kung anong kapangyarihan mayroon ito. Hindi niya inaasahan na siya rin ang matrap at tumagal ito ng 3 araw. Pagkatapos nito, nagdalawang isip siya ng matagal, ngunit hindi siya nagpasya na sumuko, kaya tinangka niya ulit. Nagresulta ito sa kanya na matrap muli ng 3 araw. Sa ikatlong pagsubok lamang siya nakapagtali ng piraso ng kahoy na ginamit niya sa eksperimento. Kabanata 624. Itali siya. Ang matandang lalaki ay may malungkot na ekspresyon habang hawak ang Celestial Capture Net. Napagpasyahan niyang hindi na tumakas at nanatiling nakatayo. Alam niyang siya ay isang walang laman na mid-stage Ascendant Cultivator.
Masyadong mahirap para sa kanya na makatakbo mula kay Wang Lin, na may sariling daw at umabot sa ascendant ng mag-isa. Ito ay isang usapin na oras na lang bago siya mahuli. Kaya't napagpasyahan niyang ipagsapalaran ito ngayon. Kung ang Celestial Capture Net ay maganda ang kalagayan, maaaring matrap nito si Wang Lin ng 3 araw. Kung makakapag-umpisa siya ng 3 araw, kahit anong gawin ni Wang Lin, hindi siya mahuhuli. Kung hindi siya tatakas at huhulihin si Wang Lin, maaaring magamit niya ang ilang gamot para gawing isang tunay na mababang kalidad na Celestial Guardian si Wang Lin, tulad ng nakatala sa Jade. Habang iniisip ang lakas ng mababang kalidad na Celestial Guardians na nakatala sa Jade, ang puso ng matandang lalaki ay nangilabot. Ang mga Celestial Guardians na kanyang pinino ay lahat may depekto at hindi akma sa mga pangangailangan na nakatala sa misteryosong Jade. Ayon sa Jade, ang pagkakataon ng pagpapino ng mga Celestial Guardians mula sa Soul Transformation Cultivators ay napakababa. Kung isang Ascendant Cultivator, tataas ng kaunti ang rate ng tagumpay, ngunit mababa pa rin. Tanging ang mga peak late stage Ascendant Cultivators lamang ang maaaring magtamo ng rate ng tagumpay na isang sa bawat 10,000. Tulad ng dati, may mga espesyal na kaso. Ang mga may sariling daw ay maaari ring magkaroon ng pagkakataon na isa sa bawat 10,000. Hawak ng matandang lalaki ang Celestial Capture Net ng may ganitong kaisipan. Sa ilang paghinga lamang, si Wang Lin ay lumitaw mula sa kawalan sa harap ng matandang lalaki. Halos sa oras na lumitaw si Wang Lin, sumigaw ang matandang lalaki at inihagis ang Celestial Capture Net. Ang net ay agad na lumawak ng walang hanggan, nagiging langit at lupa. Napansin na ni Wang Lin ang net ng matandang lalaki gamit ang kanyang Divine Sense. Dahil sa pagiging maingat ni Wang Lin, lihim niyang inanalisa na hindi basta-basta ang gamit na ito. Nang ilabas ng matandang lalaki ang gamit na ito, tumigil siya sa pagtakas. Ipinakita nito kung gaano siya kakumpiyansa sa kapangyarihan ng gamit na ito. Bagamat hindi alam ni Wang Lin kung bakit hindi pa inilabas ng matandang lalaki ang gamit kanina, tumaas ang kanyang pagiging alerto. Paglitaw niya, inihanda na niya ang maraming teleportation spell sa ilalim ng kanyang mga paa. Sa isang pag-iisip lang, kaya niyang pumasok sa kahit anong bagay at magtakas. Ang Celestial Capture Net ay nag-fuse sa mundo. Isang sinag ng berdeng liwanag mula sa langit at isang sinag mula sa lupa ay sabay na sumabog at naglapit sa isa't isa. Trapahin siya! Trapahin siya! Trapahin siya! Ang matandang lalaki ay parang nabaliw habang nakatingin sa berdeng liwanag. Mula sa pagbulong, naging malupit na sigaw. Trapahin siya! Dapat ay trapahin siya! Ang mukha ng matandang lalaki ay namumula, ang mga kamao ay nakapiga, at ang mga ugat sa kanyang mukha ay namaga. Bumuga si Wang Lin ng malamig na hinga. Ang berdeng liwanag na ito ay sobrang kakaiba. Hindi niya ito ma-penetrate gamit ang kanyang Divine Sense. Dahil sa pagiging maingat ni Wang Lin, agad niyang inactivate ang mas mataas na teleportation spell upang makaalis mula sa berdeng liwanag. Ngunit, sa oras na iyon, ang berdeng liwanag ay biglang pabilis at nagsimulang magkontrata ng napakabilis. Ang target pala nito ay hindi si Wang Lin kundi ang halos mabaliw na matandang lalaki. Ang mukha ng matandang lalaki ay napakaputi. Mabilis siyang umatras at patuloy na bumubulong, huwag akong itali, huwag akong itali, huwag akong itali, naibalik ko na kayong lahat doon, hindi ninyo ako pwedeng itali, hindi ninyo ako pwedeng itali. Nagi-guilty ako, Celestial Capture Net, bigyan mo ako ng 100 patungo sa kaligtasan. Habang si Wang Lin ay nagulat, ang berdeng liwanag ay kumidlat at pinalibutan ang matandang lalaki. Ang katawan ng matandang lalaki ay napuno ng apoy habang sinusubukan niyang tumakas, ngunit pagkakita ng apoy, agad itong nawala. Nagpakita ng malungkot na ekspresyon ng matandang lalaki at sumigaw, hindi mapagpasalamat na Celestial Capture Net. Ikaw lang ang nag-iitali sa akin, hindi ko naman natrap ang kalaban. Isang gintong liwanag ang sumabog mula sa matandang lalaki ngunit agad ding nawala. Sigurado ako, ang orihinal na may-ari mo ay namatay dahil sa iyo. Ang mapait na damdamin ng matandang lalaki ay hindi na kayang ipaliwanag ng mga salita. Patuloy niyang inactivate ang mga spell, ngunit kahit pagkatapos mag-activate ng higit sa 10 iba't ibang escape spells, lahat ng ito ay nabigo. Wala siyang magawa kundi panuulin na lubusang siyang pinalibutan ng berdeng liwanag. Ang berdeng liwanag ay nawala at naging Celestial Capture Net na may bahagyang kumikislap. Ang matandang lalaki ay lubusang naitali na hindi na magagalaw kahit ang kanyang daliri. Pagkatapos, siya ay dinala kay Wang Lin. Si Wang Lin ay nakipaglaban sa maraming kalaban sa kanyang buhay, ngunit ito ang kauna-unahang pagkakataon sa higit sa 700 taon na nakita niyang ang kalaban ay natrap ng kanilang sariling yaman at dinala direkta sa kanya. Naniniwala si Wang Lin na kahit pa dumaan ng 7,000 taon, mahihirapan siyang makatagpo ng parehong eksena. Kahit na ang mental strength ni Wang Lin, hindi niya napigil ang magulat pagkatapos makita ito. Ipinakita nito kung gaano siya ka-surprised. Ito, hindi alam ni Wang Lin kung dapat ba siyang tumawa o malungkot, ngunit sa parehong oras,
ang takot niya sa Celestial Capture Net ay agad na umabot sa hindi kapani-paniwalang antas. Nakita niyang ginamit ng matandang lalaki ang maraming escape spells, at lahat ng ito ay nabigo sa ilalim ng kapangyarihan ng Celestial Capture Net. Ang matandang lalaki na naitali ng Celestial Capture Net at dinala kay Wang Lin ay nagmukhang inaapi habang tinitingnan si Wang Lin at galit na sumigaw, "Hindi pa ako nakakita ng isang taong nagdadala ng sarili nila." Nag-fail ang treasure ng matandang ito, anong masama doon? Kahit na si Wang Lin ay may ganitong ugali, hindi niya napigil ang ngumiti pagkatapos marinig ito. Ang ngiting ito ay sobrang bihirang makita kay Wang Lin. Ang matandang lalaki ay huminga ng malalim. Sa oras na ito, hindi na siya nagmamalasakit. Ang kanyang mahinang ugali ay patuloy na pinipigilan. Iniisip niyang siya ang pinakanaapi na cultivator sa mundo ng cultivation. Malinaw na nagkaroon siya ng isang matinding pagkakataon na magbibigay inggit sa lahat, ngunit sa huli, siya ay nasira ng mga treasure na nakuha niya mula sa pagkakataon na iyon. Malas lang ako sa pagkakataong ito. Kung gusto mong patayin ako at kung ano-ano pa, gawin mo na. Bagamat ito ang sinabi ng matandang lalaki, hindi niya maiwasang mag-alala. Inalis ni Wang Lin ang kanyang ngiti at bumalik sa kanyang orihinal na walang malasakit na ekspresyon. Pagkatapos, hinawakan niya ang matandang lalaki at nawala sila. Sa kastilyo, karamihan ng mga cultivator ay nagkaroon ng pagkakataon na tumakas ng habulin ni Wang Lin ang matandang lalaki. Nang mawala ang Celestial Seeds, nakalaya sila agad. Ngunit may ilan na hindi tumakas. Isa na dito si Sun Ronan. Tinutok niya ang kanyang mata sa kalangitan na may komplikadong ekspresyon sa kanyang mga mata. Walang nakakaalam kung ano ang iniisip niya. Lumabas ang katawan ni Wang Lin mula sa kawalan at malamig na tiningnan ng mga natirang tao. May ilang tao na lang ang natira. Nang makita siya, lahat sila ay magalang na nagtaglay ng kanilang mga kamay at patuloy na nagpapasalamat. Lahat maliban kay Sun Ronan, na parang hindi nakita si Wang Lin at patuloy na nakatingin sa kalangitan. Ipinagpag ni Wang Lin ang kanyang mga kamay bilang paggalang sa mga nag-alisang mga cultivators at pagkatapos ay iniabot ang kanyang kaliwang kamay. Kinuha niya si Sun Ronan at lumipad palayo patungo sa malayo. Ang natitirang mga cultivators ay naghintay kay Wang Lin upang magpasalamat. Pagkatapos nilang makita si Wang Lin na umalis, pakiramdam nila ay parang isang panaginip na lamang ang mga nakaraang taon. Nagpaalam sila at nagkalat. "Pabayaan mo ako. Anong karapatan mong hulihin ako?" Nang mahuli ni Wang Lin si Sun Ronan, agad siyang naging malinaw ang isip at nagsimulang makipaglaban. "Tumahimik ka." Ang tinig ni Wang Lin ay tumama sa katawan ni Sun Ronan tulad ng malamig na hangin, at agad siyang tumahimik. Ngunit hindi nagtagal, siya'y nagmura. "Alam ko kung bakit mo ako gustong hulihin. Gusto mo ba akong gamitin bilang panghulno sa iyong pagpapalakas? Sige, gawin mo kung anong gusto mo sa akin, pero pakawalan mo ako pagkatapos." Habang lumilipad si Wang Lin, tinitigan niya ang babae. Ang kanyang mga mata ay puno ng kalupitan at tiningnan siya na parang isang patay na katawan. Dahan-dahan niyang sinabi, "Wala kang karapatang maging aking panghulno sa pagpapalakas." Mabilis ang bilis ni Wang Lin. Sa isang hakbang, nakalayo na siya ng ilang libong kilometro. Si Sun Yunshan ay nag-aalalang nakatayo doon kasama ang higit sa 10 cultivators na nakahandusay sa lupa malapit sa kanya. Siya ay labis na nag-aalala nang mapansin niyang may isang sinag ng liwanag na nagmula sa malayo at naging si Wang Lin. Hawak ni Wang Lin ang isang lalaki at isang babae sa kanyang mga kamay. Una, ang tingin ni Sun Yunshan ay napunta sa pamilyar na babae. Ronan. Ang mga mata ni Sun Yunshan ay puno ng kasiyahan, ngunit agad itong napalitan ng komplikadong ekspresyon. Inilipat niya ang kanyang tingin mula sa kanya at tumingin sa kanang kamay ni Wang Lin. "Anak na lolo." Kahit na si Sun Yunshan ay handa na sa mental, siya pa rin ay nagulat nang makita ito. Dama po si Wang Lin at itinaas ang kanyang kaliwang kamay. Inihagi si Sun Ronan patungo kay Sun Yunshan. Pagkatapos, iniabot ni Wang Lin ang kanyang kaliwang kamay sa kawalan at dumating ang kilin na hayop. Nang magpakita ang hayop, lahat ng mga berdeng linya sa cultivator sa lupa at kay Sun Yunshan ay nagsimulang maguga. Pagkatapos, naging mga tuldok ang mga ito at kinain ng kilin. Mukhang masaya ang hayop na ito. Humiyaw ito bago naging isang piraso ng kaluluwa at kinuha muli ni Wang Lin. "Brother Sun, natanggal na ang restriction at nailigtas ang iyong kapatid na babae. Tungkol naman sa mga martial uncles mo, kailangan mo silang hanapin ng mag-isa. Tungkol sa isa na nasa soul refining sect ko, palalayain ko siya." Column. Pagkatapos nun, hinawakan ni Wang Lin ang maikling matandang lalaki na nagpakilalang mula sa Celestial Realm at nag-teleport palayo. Wala siyang pakialam sa alitan ng magkapatid. Nagpakita si Wang Lin sa loob ng tore sa Soul Refining Tribe. Wala siyang pakialam at inihagis ang maikling matandang lalaki sa lupa at umupo sa lotus position. Ang kanyang mga mata ay kumikislap na parang mga sulo habang tinatangkilik ang kanyang bag ng pag-iimbak at tatlong sinag ng enerhiya ng espada ang lumabas. Ang mga dulo ng mga espada ay naglalabas ng malakas at malamig na aura,
at ipinatong niya ang mga ito sa balat ng matandang lalaki. Ang tatlong espada na ito ay kay Zishu, Mo Yang, at Haizu. Pagkatapos ma-refine ni Wang Lin, pinagsama ang enerhiya ng mga espada ng tatlo. Ang pagsasanib ng mastery ng tatlong espada ay nagpatuloy sa pagpapagana ng tatlong espada. Ito ang triple talent sword formation ni Sword Saint Ling Tianhao. Hindi ko alam kung narinig mo na ito. Ang tinig ni Wang Lin ay kalmado, ngunit nang marinig ng maikling matandang lalaki, siya'y nataranta. Ang kanyang maliliit na mata ay mabilis na tumingin sa tatlong mahalagang espada. Dahan-dahan sinabi ni Wang Lin, pag pinakawalan ka ng Celestial Capture Net, kung gumalaw ka man, ipapakita ko sa iyo ang mga misteryo ng Triple Talent Sword Formation. Nalaman ni Wang Lin ang pangalan ng Triple Talent Sword Formation nang sumailalim siya sa soul search ng kaluluwa ni Haizu. Ang mga espada ng 12 swords ay hinati sa tatlong grupo. Kung ang lahat ng 12 espada ay ma-activate, magiging heaven-slaying 12 sword formation ito na ipinagmamalaki ni Sword Saint Ling Tianhao. Ngayon, sabihin mo sa akin kung ano ang iyong pagkakakilanlan. Dahil sa karanasan ni Wang Lin, agad niyang nalamang matatakutin ang matandang lalaki. Ang kanyang tinig ay may kasamang devilish energy at sinabi, kung hindi ka magsalita, gagamitin ko ang soul search spell. Pagkatapos, i-refine ko ang iyong kaluluwa sa isang piraso ng kaluluwa kaya't hindi ka na makakapasok sa cycle ng reincarnation. Kabanata 625. Xing Shuang. Ang katawan ng maikling matandang lalaki ay nanginginig, ngunit ang mga mata niya ay nanatiling nakalobo habang sinasabi, ako ay isang celestial. Maglakas loob ka pang hindi ako igalang. Hindi binigyan ni Wang Lin ng pagkakataon ng matandang magsalita pa, at nagkunot siya ng noo habang malamig na tinitingnan ng matanda. Dahan-dahan niyang itinataas ang kanyang kanang kamay at isang malabong liwanag ang lumitaw mula sa kanyang mga kamay. Hindi na niya pinansin ang mga walang kwentang salita ng matanda. Hawak ang soul search spell, itinutok niya ito sa ulo ng matanda. Nagsigaw ang matanda, ngunit wala siyang magawa, at dahil nakatali ang kanyang katawan ng Celestial Capture Net, hindi siya nakaiwas. Puno ng takot ang kanyang mga mata nang mabilis niyang isigaw, magsasalita ako. Magsasalita ako. Hindi tumigil si Wang Lin, at habang malapit na niyang ipatong ang kanyang kanang kamay, bahagyang nagbago ang kanyang ekspresyon at itinigil ang kanyang kamay. Sa labas ng tore, biglang nahati ang isang daanan sa itim na ulap sa ibabaw ng Soul Refining Tribe, at ang tunog ng isang blade him ay tumagos sa langit. Ang itim na blade ay gumalaw kasing bilis ng kidlat at mabilis na pumunta patungo sa tore. Nasa loob ng itim na blade si Shu Liguo at hawak ang brush sa kanyang kamay. Agad niyang pumasok sa tore, nagpakita ng ekspresyon ng kasiyahan, at mabilis na sinabi, Master, si Little Shu ay nahuli ang kayamanang ito para sa iyo, ngunit ako'y labis na pagod. Master, hindi mo alam kung gaano kabilis tumakbo ang kayamanang ito. Hindi masama. Tumanggo si Wang Lin at iniabot ang kanyang kanang kamay. Nang lumipad ang brush papunta sa kanyang kamay, agad niyang naramdaman ang celestial spiritual energy na umiikot sa loob ng brush. Mayroon din itong malakas na presyon na nakapaloob. Matapos marinig ang papuri ni Wang Lin, ngumisi si Shu Liguo. Matapos mabaigo ang kanyang pagtataksil, patuloy siyang naghahanap ng pagkakataon upang makakuha ng higit pang merito. Sa pagkakataong ito, sa wakas ay nakahanap siya ng pagkakataon. Hindi pinansin ni Wang Lin si Shu Liguo at ang kalahating buwan na blade. Hawak ang brush, dahan-dahan niyang ipinikit ang kanyang mga mata. Pagkatapos, inactivate niya ang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan at dahan-daang pumasok ito sa brush. Sa sandaling iyon, isang gintong liwanag ang lumitaw sa dulo ng brush. Ang gintong liwanag ay lumiliwanag ng lumiliwanag habang pumapasok ang celestial spiritual energy ni Wang Lin dito. Sa huli, ang liwanag ay nagbigay liwanag sa buong tore. Mula sa malayo, ang tore ay parang naglalabas ng gintong alon. Sa sandaling iyon, ang lahat ng mga tribo ng Soul Refining Tribe ay ipakita ang kanilang paggalang sa pamamagitan ng pagyuko at pagyuko patungo sa tore. Ang mga mata ng matandang nahulog sa Celestial Capture Net ay hindi maiwasang sumikip nang makita ang nakakasilaw na liwanag na inilabas ng brush sa kamay ni Wang Lin. Naramdaman niya ang isang mapait na lasa sa kanyang puso. Nang kinuha niya ang brush noon, mayroong gintong liwanag din. Ngunit kung ikukumpara ang gintong liwanag noon at ang gintong liwanag sa harapan niya ngayon, ang isa ay tulad ng araw at ang isa ay parang alitap-tap lamang. Anong pakialam ko kung kaya niyang magbigay ng malakas na gintong liwanag? Hindi ko pa rin kayang paniwalaan na kaya niyang maunawaan kung paano gamitin ang celestial na gamit na ito nang walang gabay ko. Dapat ko ring sabihin na noong mga panahong iyon, kung hindi dahil sa Jade, hindi ko sana nalaman kung paano gamitin ang celestial brush, syempre, malaking bahagi nito ang dahil sa aking talino. Habang iniisip ito ng matanda, may kislap ng pagmamalaki sa kanyang mga mata. Ngunit, ang pagmamalaki sa kanyang mga mata ay mabilis na napalitan ng kalituhan, at ang kalituhan ay mabilis na naging pagkabigla.
Nakita niya si Wang Lin na biglang nagbukas ng mga mata at gumuhit ng isang simbolo gamit ang isang galaw ng kanyang kamay. Hindi ito posible, oo, ang taong ito ay mas matalino lang ng kaunti kaysa sa akin, kaya nang makita niyang ginamit ko ito, natutunan niya ito. Oo, ganito nga. Habang iniisip ito ng maikling matandang lalaki, ang susunod na tanawin ay nagdulot sa kanya ng malakas na sigaw. Ang mga mata ni Wang Lin ay tila naglalaman ng gintong liwanag sa sandaling ito. Muling iginiya ang kanyang kamay, nagdagdag siya ng isa pang stroke upang bumuo ng isang simbolo na may dalawang stroke. Hindi tumigil ang kanang kamay ni Wang Lin. Gumawa pa siya ng isa pang stroke. Sa sandaling ito, isang simbolo na may tatlong stroke na kumikislap tulad ng araw ang lumitaw sa harap niya. Sa sandaling nabuo ang simbolo, ang celestial spiritual energy sa katawan ni Wang Lin ay otomatikong nag-activate at pumasok sa simbolo. Sa mga mata ni Shu Liguo at ng maikling matandang lalaki, ang simbolo na may tatlong stroke ay nagbigay ng pakiramdam ng kahusayan. Parang may heavenly daw na naka-imprinte sa simbolo. Ang mga alon ng gintong liwanag ay kumalat mula sa simbolo, tumagas palabas ng tore, at pinalitan ng gintong liwanag mula sa dulo ng brush. Ang gintong liwanag ay pinalibutan ang langit at lupa. Ang itim na ulap na siyang soul flag ay agad na natunaw at umatras, at ipinakita ang malinaw na asol na kalangitan. Ang mga mata ni Wang Lin ay nagbigay ng gintong glow. Tumigil ang kanyang kamay sa hangin matapos iguhit ang ikatlong stroke. Ang kanyang puting balabal ay gumalaw ng walang hangin, at ang kanyang maluwag na mahabang buhok ay damaloy pabalik. Ang aura ng isang celestial ay biglang kumalat mula sa kanyang katawan. Hawak ang celestial brush, para siyang isang celestial mismo. Ang gintong simbolo ay tila naglalaman ng daw ng kalangitan at isang pakiramdam ng karangalan. Si Shu Liguo ay lubos na nagulat, at ang gintong liwanag na nagmumula kay Wang Lin ay nagdulot ng sakit sa kanyang mga mata. Ang gintong liwanag ay nagbigay sa kanya ng pakiramdam na parang nahaharap siya sa isang bagay na hindi niya kayang labanan. Para bang si Wang Lin ay may kakayahang alisin siya sa mundong ito sa isang simpleng pag-iisip. Bagamat naranasan na ni Shu Liguo ang ganitong pakiramdam noon, hindi ito naging ganito kalakas. Sa sandaling ito, ang pakiramdam na iyon ay naimprinta ng malalim sa kanyang puso. Habang ang maikling matandang lalaki naman ay tinitingnan si Wang Lin ng may pagkabigla. Ang pagkabigla sa kanyang mga mata ay sobrang tindi nang sumigaw siya, Celestial Emperor. Huminga ng malalim si Wang Lin at itinutok ang daliri sa simbolo sa harap niya. Agad na naglaho ang simbolo, naging mga tuldok ng liwanag, lumabas mula sa tore, at nagsanib sa mundo. Ngayon sabihin mo sa akin ang iyong pagkakakilanlan. Ang gintong liwanag sa mga mata ni Wang Lin ay unti-unting naglaho. Gayunpaman, ang kanyang tingin ay parang kidlat habang tumatagos ito sa mga mata ng maikling matandang lalaki at diretsyong nakatitig sa kanyang kaloob-looban. Ginamit ni Wang Lin ang Heavenly Devil Sound. Ang kanyang boses ay naglalaman ng malademonyong kapangyarihan habang ito ay pumapasok sa mga tainga ng matanda at sumasabit sa kanyang sarili sa pinagmulang kaluluwa ng matanda. Ang dahilan kung bakit hindi ginamit ni Wang Lin ang Soul Search spell ay dahil kahit na ang mid-stage ascendant cultivation ng matandang lalaki ay isang walang laman na lalagyan, ang kanyang origin soul ay may kapangyarihang iba sa mga celestial guardians. Dahil sa pagiging maingat ni Wang Lin, hindi siya basta-basta gagamit ng Soul Search spell maliban kung ito na ang huling opsyon o kung buo ang kanyang pag-unawa sa sitwasyon. Ang mga mata ng matandang lalaki ay naging walang laman habang siya'y mamurming, galing ako sa Refining Feather Sect, at ang pangalan ko ay Wang Yu. Pumasok ako sa Demon Spirit Land dahil ako'y tinutugis at hinahunting ng mga kaaway ko. Nang maglaon, hindi ko na pinanggahasang umalis at nagdesisyon na lang na manatili dito. Mas mabuti nang manatili dito. Hanggat mag-iingat ako, walang panganib dito. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at tinanong niya, saan mo nakuha ang Celestial Seed at mga Celestial Treasures? Sa Demon Spirit Land. Sumagot ang matandang lalaki, nung dumating ako dito noon, aksidenteng nakapasok ako sa isang abandonadong yungib at nakuha ko ang mga iyon doon. Ano pa ang nakuha mo maliban sa Celestial Seed at Celestial Brush? Nagpakita ng bahagyang pagkahumaling ang mga mata ni Wang Lin. Ang matandang lalaki ay mamurming, nakakuha ako ng 2 bags of holding. Isa sa mga ito ay walang Divine Sense imprint at naglalaman ng Celestial Capture Net at iba pang mga bagay, kabilang ang isang jade. Ang isa naman ay may Divine Sense imprint kaya hindi ko ito mabuksan, pero ninakaw ito ng iba. Naging seryoso ang mga mata ni Wang Lin at sinabi, sino ang nagnakaw ng bag of holding na iyon? Isang mag-asawang cultivator. Buti na lang ay hinati ko ang 2 bag at nilagyan ko ng sarili kong Divine Sense ang isa. Kung hindi, parehong mawawala. Ang mga mata ng matandang lalaki ay naging mas walang laman, ngunit nang pag-usapan niya ito, may bakas ng puot sa kanyang mga mata. Malinaw na malaki ang pagkatalo nito para sa kanya. Natural lang ito. Ang sinuman na nakakuha ng isang dakilang yaman tapos agad na nanakaw ay hindi malilimutan ang pakiramdam ng pag-akyat sa langit at agad na pagbagsak. Matapos ang maingat na pagtatanong tungkol sa hitsura ng mag-asawang cultivator,
Tinanong ni Wang Lin, ano ang nakatala sa jade? Dahan-daang sumagot ang matandang lalaki, may mga paraan ng paggamit ng iba't ibang celestial treasures at celestial spells. Mayroon ding paraan upang lumikha ng celestial guardian puppets. Pero may isang limitasyon sa jade, kaya hindi ko na kayang makita ang lahat ng nilalaman nito. Patuloy pa rin siyang nakalock sa mga mata ni Wang Lin at sa Heavenly Devil Sound, na nangangahulugang wala siyang paraan para magsinungaling, kaya't lahat ng sinabi niya ay totoo. Saan ang jade? Kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Sumagot ang matandang lalaki, nasa aking bag of holding. Gaano katagal kaya ng celestial capture net na manghuli? 3 araw. Inilabas ni Wang Lin ang kanyang mga manggas at isang strand ng celestial spiritual energy ang pumasok sa matanda, tinatakan ang kanyang origin soul. Pagkatapos, isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata at umupo sa lotus position upang mag-ensayo. Samantalang ang matandang lalaki ay nawala ng malay. Ngunit ang free talent sword formation ay nanatili bilang pag-iingat. 3 araw ang lumipas. Sa ikatlong araw, ang celestial capture net na nakatali sa matandang lalaki ay agad naglabas ng isang flash ng berdeng liwanag. Iniwan ang matanda at lumipad sa gilid. Pagkatapos ay naging isang berdeng lambat na kasing laki ng palad ng isang tao. Biglang binuksan ni Wang Lin ang kanyang mga mata at iniabot ang kanyang kanang kamay. Agad lumipad ang bag of holding ng matandang lalaki sa kanyang kamay. Sinuri niya ito gamit ang kanyang divine sense at bahagyang nagkunot ang kanyang noo. Muling iniabot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at hinawakan ng matanda. Pagkatapos hilahin ng matanda, mahigit 10 bags of holding ang nahulog mula sa iba't ibang bahagi ng katawan ng matanda. Basta-basta itinapon ni Wang Lin ang matanda sa gilid. Pagkatapos, mabilis na lumipad ang free talent sword formation patungo sa matanda at lubos itong tinatakan. Isa-isang sinuri ni Wang Lin ang mga bags of holding. Sa huli, ang kanyang tingin ay napadako sa isang ordinaryong bag of holding. Matapos alisin ang divine sense ng matanda mula sa bag, pumasok ang kanyang divine sense sa loob. Ang bag of holding na ito ay walang laman kundi mga jade, iba't ibang klase ng jade. Pagkatapos suriin ang mga jade sa loob ng bag, biglang kumunat ang mga mata ni Wang Lin at ang kanyang puso ay tumalon. Inilabas niya ang kanyang kanang kamay at isang berdeng jade ang lumitaw sa kanyang palad. Ang jade na ito ay hindi gawa sa spirit stone o celestial jade kundi isang material na hindi pa nakita ni Wang Lin. Hindi ito mukhang kahoy o bato, at nang hawakan niya ito, isang mainit na aura ang pumulibot sa kanyang katawan. Pumasok ang divine sense ni Wang Lin sa jade, at sa puntong iyon, nagbago ang kanyang ekspresyon. Ang kanyang mga mata ay kumislap ng maliwanag bago dahan-daang lumabo. Lahat ng kanyang atensyon ay nakatutok sa nilalaman ng jade, at siya'y labis na nagulat. Ang jade na ito ay nagtatala ng paggamit ng 3 celestial treasures at isang tunay na celestial spell. Xin Shuang, bagong maging Rain Celestial Realm Celestial General ka, at bilang iyong ama, ito ang aking regalo sa iyo. Ang 3 celestial treasures na ito ay personal kong ginawa. Tungkol naman sa celestial spell, kahit na hindi ito mataas na rango, ito'y napaka-interesante. Naniniwala akong magugustuhan mo ito. Kabanata 626. Pagkakakilanlan ng bangkay ng babaeng nakasuot ng puti. Ang Pen of Immortal Touch ay isang yaman na puno ng kapangyarihan ng araw. Nagkolekta ang ama ng 12 araw at ginawa itong 12 simbolo na maaaring iguhit gamit ang panulat. Ang kapangyarihan nito ay katanggap-tanggap. Celestial Capture Net. Bagamat ang yaman na ito ay medyo karaniwan, tila nagkaroon ng ilang katalinuhan ng kaluluwa sa loob nito. Napaka-interesante, kaya't naniniwala akong magugustuhan mo ito. Tungkol naman sa pangatlong yaman, pinakamainam na gamitin ito kasabay ng iyong Rain Celestial Sword. Ang yaman na ito ay tinatawag na Spirit Sheath. Kapag inilagay ang celestial sword dito, maaari nitong palakasin ang espiritu ng espada. Ginamit ng ama ang origin celestial metal mula sa celestial cleansing pool upang likhain ito. Tungkol naman sa celestial spell, bagamat ito ay isang mababang kalidad na celestial spell at ang kapangyarihan nito ay ordinaryo, ito ay isang napaka-interesanting spell. Ang spell na ito ay tinatawag na stop spell. Natagpuan ito ng ama sa isang misteryosong planeta sa pamamagitan ng aksidente. Sa kasamaang palad, hindi ito kumpleto, ngunit nagawa ng ama na ibalik ito matapos pag-aralan ng spell. Pinaniniwalaan ng ama na bahagi lamang ito ng isang malaking kombinasyon ng spell. Sa kasamaang palad, ang aking nahanap ay hindi kumpleto, kaya hindi ko naibalik ang buong kombinasyon ng spell. Ang kasiyahan sa mukha ni Wang Lin ay unti-unting hamupak. Ang jade ay nahahati sa 3 bahagi. Ang unang bahagi ay isang detalyadong paglalarawan at mga tagubilin para sa 3 celestial treasures. Wala itong restriction, kaya madali itong ma-access. Samantalang ang iba pang 2 bahagi ay may mga restriction. Kapag tinangkang silipin ito gamit ang kanilang divine sense, makikita lamang nila ang magulong mga imahe at salita, kaya hindi nila ito makikita ng buo.
Ang pangalawang bahagi ay may paraan para lumikha ng mga Celestial Guardians. Nalaman ng matandang lalaking maikli ang tungkol sa mga Celestial Guardians mula sa pagtingin sa mga piraso ng pangalawang bahagi. Mayroon ding pahayag na iniwan sa Jade, naglagay ang ama ng bloodline restriction sa Jade na ito. Kung wala ang iyong bloodline, imposibleng basagin ang restriction ng Jade na ito. Gayunpaman, ang Jade na ito ay matagal nang umiiral, matagal na panahon na ang lumipas kaya kahit ang makapangyarihang cultivation ng taong ito ay hindi kayang pantayan ang paglipas ng oras. Ang restriction sa unang bahagi ay nawala na, at ang restriction sa pangalawang bahagi ay maluwag na. Tanging ang restriction sa huling bahagi ay nanatiling buo. Sa tatlong Celestial Treasures, dalawa lang ang nakita ko. Wala ang Spirit Sheath, ang mga item na ito ay ibinigay sa isang babae na ang pangalan ay Qin Shuang. Kung ang pangalan niya ay Qin, ibig sabihin ng kanyang ama ay. Ang mga mata ni Wang Lin ay kumislap at bumulong, Celestial Emperor Qin Lin. Matapos pagmasdan ng Jade sa kanyang kamay, nagsimula ng mag-isip si Wang Lin. Isinara ni Wang Lin ang kanyang mga mata. Ayon sa tono ng Jade na ito, si Qin Shuang ay anak ng Rain Celestial Emperor. Mayroon din siyang sandata na tinatawag na Rain Celestial Sword, bigla siyang nagbukas ng mga mata at may sumak na gintong liwanag. Rain Celestial Sword, mayroon kaya talagang ganoong nakakagulat na pagkakataon sa mundong ito, maaaring ang bangkay ng babaeng si Joey ay labis na iniiwasan, ay anak ng Celestial Emperor Qin Lin. Nag-isip si Wang Lin ng sandali bago sinampal ang kanyang bag of holding. Lumipad ang pagoda na ibinigay ni Joey sa kanya. Bago ito lumaki, gumawa ng isang pirma ang kanang kamay ni Wang Lin at tinuro ang pagoda. Ang bangkay ng babaeng nakasuot ng puti, na sobrang ganda at maaaring magpalakas ng tibok ng puso ng sinuman, ay unti-unting lumipad palabas. Habang tinitingnan ng bangkay ng babae, mas lalo pang nag-isip si Wang Lin. Kumislap ang kanyang mga mata, pagkatapos ay ginamit niya ang dalawang daliri para gumawa ng espada at hinawi ito. Isang talim ng hangin ang lumabas at isang pulang marka ang agad lumitaw sa kanyang pulso. Ngunit bago makapagtulo ng dugo, agad na nawala ang marka at bumalik sa normal. Nananatili ang ekspresyon ni Wang Lin, ngunit ang kanyang mga mata ay kumikislap ng mas maliwanag. Isang pag-iisip, pumasok ang enerhiya ng espada ni Ling Tianhao sa kanyang mga daliri. Agad niyang inilipat ang kanyang kamay at muling lumitaw ang isa pang pulang marka sa pulso ng babae. Bagamat mabilis pa ring gumaling ito, halata na mas mabagal na ngayon. Bumagsak ang isang patak ng pulang dugo mula sa sugat sa pulso ng babaeng nakasuot ng puti. Kinuha ni Wang Lin ang patak ng dugo at inilipat ito gamit ang kanyang mga manggas. Ang babae ay bumalik sa pagoda. Isinuksok niya ang pagoda sa kanyang bag of holding. Kinakailangan ko lamang na subukan ito upang makita kung ikaw ba talaga si Qin Shuang. Walang pag-aalinlangan na inilapat ni Wang Lin ang patak ng dugo sa Jade. Nang dama po ang patak ng dugo sa Jade, agad itong naging pulang usok. Ang pulang usok ay unti-unting pumasok sa Jade. Pagkatapos ng ilang tunog ng pagbasag, nawala ang isang layer sa Jade. Lumabas ang isang malinaw na Jade na may manipis na pulang linya. Hindi pinansin ni Wang Lin kung gaano kaganda ang Jade na ito. Tinignan ito gamit ang kanyang divine sense. Agad niyang nilunok ang malamig na hangin at nagsimula mag-isip. Ang seal sa huling dalawang bahagi ng Jade ay nabuksan. Siya, ay talagang si Qin Shuang, buntong hininga si Wang Lin. Ang kanyang divine sense ay bumalik sa Jade upang suriin ang nilalaman ng iba pang dalawang bahagi. Ang oras ay dumaan ng tahimik. Si Wang Lin ay tila naging lubos na immersed sa Jade ng hindi matiyak na oras. Nagising ang matandang lalaki sa pangalawang araw mula nang naging immersed si Wang Lin sa Jade. Ngunit nanatili pa ring nakapalibot ang Three Talent Sword Formation sa kanya. Dumadaan ang mga malamig na enerhiya mula sa mga dulo ng espada at hindi siya makagalaw. Sa kanyang cultivation, bahagya niyang nakita na ang misteryo ng formation na ito ay hindi nasa espada mismo kundi sa misteryosong lakas na nasa loob nito. Bukod pa dito, mayroong Shu Liguo na nanunood sa kanya. Si Shu Liguo ay lumulutang-lutang at paminsan-minsan ay nagpapakita ng isang malamig na ngiti. Hawak ang itim na tibak, ito ay paminsan-minsan ay iniiwasan sa harap ng matandang lalaki. Matapos ang ilang araw, bumalik ang divine sense ni Wang Lin mula sa Jade. Binuksan niya ang kanyang mga mata at huminga ng malalim. Mas malupit pa ang mga Celestials kaysa mga cultivators. Ang pangalawang bahagi ng Jade na ito ay may detalyadong talaan kung paano gumawa ng isang puppet na tinatawag na Celestial Guardian. Hindi ito para sa mga Celestials, ito ay ginagamit sa mga cultivators. Ang mga cultivators ay nahuli at pinino. Kung naging matagumpay, ang resulting Celestial Guardian ay magiging napakalakas. Ayon sa mga Celestials, ang Celestial Guardian ay hindi isang tao, kundi isang yaman. Hatiin ito sa mababa, katamtaman, at mataas na kalidad.
Ayon sa Jed, isang mababang kalidad na Celestial Guardian ay katumbas ng isang peak late-stage Ascendant Cultivator, na siyang limitasyon ng unang hakbang. Tungkol naman sa katamtaman at mataas na kalidad, hindi ko pa matukoy kung saan sila nabibilang sa pangalawang hakbang. Tungkol naman sa pangatlong bahagi ng Jade, ito ay isang mapa. Tila ito ang topographic map ng isang kuweba. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at tiningnan ng matandang lalaki. Kalma niyang sinabi, ibigay mo na. Ang mukha ng matandang mababa ay puno ng hinagpis habang sinabi niya, nasa iyo na lahat ng mga bag ko. Ano pa ba ang gusto mo? Sa kanyang puso, siya'y nagmura. Ang lalaking ito na tinatawag na Wang ay mas masahol pa kaysa sa mag-asawang nag-aaral ng cultivation. Isa lang sa mga bag ko ang gusto nila, pero itong lalaking ito na si Wang, ayaw akong iwanan ng kahit anuman. Malupit na tinignan ni Wang Lin ang matanda at binangga ang kanyang bag ng pag-iimbak. 10 piraso ng sirang jade ang lumabas. Ang mga sirang jade na ito ay mga bagay na nasa loob ng 10 Celestial Guardian ng matanda. Nang makita ng matanda ang mga sirang jade, nagbago ang kanyang ekspresyon. Isinara ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at pinagsama ang 10 sirang jade sa isa. Pagkatapos, inabot niya ang matanda at hinawakan ito. Pagkatapos, ang kanyang palad ay tumama sa noo ng matanda at tinanggal ang kaluluwa ng matanda mula sa kanyang katawan. Paglabas ng kaluluwa ng matanda, sumabog si Wang Lin at nagbuga ng isang bangkus ng enerhiya mula sa pinagmulan at pinaligiran nito ang kaluluwa ng matanda. Habang ang matanda ay pinapino, ang celestial spiritual energy sa loob ng kaluluwa ng matanda ay unti-unting nag-condense sa isang piraso ng jade na kasing laki ng daliri. Matapos makuha ang sirang jade, ang kaluluwa ng matanda ay itinapon palabas ng tower at nilamon ng itim na ulap sa labas, naging isang piraso ng kaluluwa sa loob. Habang ang katawan ng matanda, hindi man lang pinansin ni Wang Lin at niyapos ang kanyang manggas at naging alikabok ang katawan. Isa sa mga dahilan kung bakit itinapon ito sa Soul Flag ay dahil sayang naman kung hindi. Pagkatapos ng lahat, ito ay isang pinagmulan ng kaluluwa sa huling yugto ng Soul Transformation. Ang ibang dahilan ay interesado si Wang Lin sa kuweba na natuklasan ng matanda. Ngunit alam ni Wang Lin na hindi pa panahon para umalis. Ang pinakamahalagang bagay ngayon ay gamitin ang natitirang ilang dekada upang iangat ang kanyang cultivation at mga mahiwagang kayamanan sa isang bagong lurok. Kailangan niyang maghanda para sa kasunduan ng 100 taon na meron siya sa Ancient Demon. Lalo na para sa 2 bagong kayamanan at ang mababang kalidad na Celestial Spell na nakuha niya. Habang iniisip ang Celestial Spell, lumabas ang kasiyahan kay Wang Lin. Ito ay isang tunay na Celestial Spell. Lahat ng mga spell na natutunan ni Wang Lin sa kanyang buhay, maliban sa Celestial Slaughter Art, ay ginawa mula sa paggaya sa mga mababang kalidad ng Celestial Spell. Pagkatapos ng lahat, ang mga Celestial Spell ay sobrang bihira. Kahit na ang mga tulad ng All-Seer ay may malalaking pagnanasa para sa mga Celestial Spell, lalo na ang isang tulad ni Wang Lin. Ang mga Celestial Spell ay tunay na mga spell. Ang mga ito ay makapangyarihang spell na ilang beses na mas malakas kaysa sa mga normal na spell. Ang Demon Spirit Land ay nakakahikayat sa maraming cultivators at nagdudulot pa sa kanila upang pumatay at magdasal sa mga katutubo. Lahat ito para magkaroon ng pagkakataon na magsanib sa isang Ancient Demon upang matutunan ang isang Celestial Spell. Upang makakuha ng Celestial Spell sa Heavenly Fate Sect, kailangan magtaglay ng posisyon bilang tunay na disipulo ng maraming taon bago mabigyan ng isa. Ngunit ang All-Seer ay hindi magbibigay ng pinakamahusay kundi pipili ng ordinaryo. Ang Stop Spell. Huminga ng malalim si Wang Lin at ang chant para sa Celestial Spell na ito ay lumitaw sa kanyang isipan. Dahan-dahan niyang isinara ang kanyang mga mata at nalunod siya sa spell na ito. Tahimik na lumipas ang oras, at sa isang kisap mata, 20 taon na ang lumipas. Ang labanan sa pagitan ng Heavenly Demon Country at Fire Demon Country ay tumagal ng napakahabang panahon. Parehong panig ay lalong uminit habang nagpapatuloy ang digmaan. Hindi na kayang pigilan ng ibang mga bansa at sa wakas, nagdesisyon na silang umatake. Inisip na ng Ancient Demon mula sa Sky Demon Country ang problemang ito nang magdesisyon siyang simulan ng digmaan laban sa Fire Demon Country. Habang ang ibang mga bansa ay handa ng umaksyon, ginamit niya ang kanyang sariling lakas upang selyuhan ang Sky Demon City. Tungkol naman sa ibang mga lungsod ng Sky Demon Country, ganap na inabandona ng Ancient Demon. Ang pinangangalagaan lang niya ay ang Kabisera at ang Dragon Lake habang hinihintay ang kasunduan kay Wang Lin. Hindi siya natatakot na magsisinungaling si Wang Lin. Kung talagang magsisinungaling si Wang Lin, gagamitin niya ang kanyang kapangyarihan upang maghanap ng matagal at patayin si Wang Lin. Naniniwala siya na hindi magiging ganun keksi ang pananaw ni Wang Lin. Sa ilalim ng sitwasyong ito, mabilis na lumawak at pinalakas ng Soul Refining Tribe ang kanilang sarili. Sa nakaraang mga dekada, sa mga larangan ng digmaan sa Fire Demon Country, nagsimula lumitaw ang mga misteryosong tao na nakasuot ng itim na kasuotan na kalaunan ay nakakuha ng atensyon mula sa 2 panig.
Ang mga taong nakasuot ng itim ay madalas lumitaw sa mga digmaan upang sumipsip ng malaking bilang ng mga soul fragments at kumuha ng maraming buhay. Kasabay nito, bawat isa sa kanila ay pumatay ng hindi mabilang na kalaban sa larangan ng digmaan, at lahat sila ay may kahangahangang performance. Ang mga demonyong sundalo na mabilis na lumakas sa parehong mga hukbo ay pinalitan ng mga patay na general. Kabanata 627. Pag-alis sa sarado na pinto pagkukultiba. Wang Lin ay hindi alintana ang labanan sa Fire Demon Country. Ang nakaraang 20 taon ay ginugol niya ng buo na nakatutok sa Celestial Spell. Ang mga Celestial Spell ay hindi may kukumpara sa mga karaniwang spell. Napakahirap pag-aralan ng mga ito. Ang 20 taon ay simula pa lamang para kay Wang Lin. Habang siya ay nakatutok sa pag-aaral ng Celestial Spell at Celestial Treasure, ang oras ay dumaan na parang tubig, at hindi niya namalayan na lumipas na ang mahigit 50 taon. Mayroon pang hindi hihigit sa 10 taon bago ang kasunduan niya sa Ancient Demon. Sa loob ng mga halos 100 taon, bukod sa pag-aaral ng Celestial Spell at Celestial Treasures, hindi tumigil si Wang Lin sa pag-imprinte sa mga kaluluwang nagkalat. Habang lumipas ang panahon, naging mas malakas ang imprint. Pagkalipas ng ilang dekada, si Wang Lin ay natutok lamang sa gilid ng Stop Celestial Spell. Ang kinakailangan para sa spell na ito ay hindi ang isang tiyak na halaga ng Celestial Spiritual Energy kundi ang pag-unawa ng isa sa kalangitan. Mas tumpak, ang mga aspeto na sakop ng spell na ito ay lampas sa abot ng mga cultivator. Para itong isang napakabigat na kaalaman na kailangan ng patuloy na pag-aaral at pangunawa bago niya tuluyang matutunan at magamit ito. Ginugol ni Wang Lin ang maraming taon sa unti-unting pag-unawa sa Celestial Slaughter Art at sa kalaunan ay naabot ang maliit na kumpletong antas. Ganito rin ang nangyari sa Stop Spell. Nakalimutan ni Wang Lin ang oras habang siya ay nakatutok sa Celestial Spell. Sa mga dekadang siya ay nakasara sa kanyang pagsasanay, ang Soul Refining Tribe ay nagpadala ng maraming tao sa harap na linya ng Fire Demon Country upang mang-alap ng mga kaluluwa at palakasin ang kanilang sarili. Nagbago ang lahat nang pumasok ang mga tropa mula sa ibang mga bansa sa Sky Demon Country. Imbes na lumabas, ang mga kasapi ng tribo ay ipinagtanggol ang Sky Demon Country. Maraming mga kasapi ng tribo ang bumalik mula sa Fire Demon Country at nagsimula ng makipaglaban sa mga demonyong sundalo mula sa iba't ibang bansa ng demonyo. Ngunit ang lakas ng Soul Refining Tribe ay talagang maliit lamang. Kaya nilang depensahan ang lugar sa ilalim ng itim na ulap, ngunit hindi nila kayang umalis mula doon. Sa huli, nang makita ng mga sundalo mula sa ibang mga bansa ng demonyo na hindi nila kayang sakupin ang Sky Demon City dahil ito ay sinelyuhan ng Ancient Demon, inilipat nila ang kanilang atensyon sa Soul Refining Tribe. Matapos lahat, may kakaibang bagay sa maliit na tribo na ito. Ang itim na ulap sa itaas ng tribo na nagsisilbing natural na proteksyon ay lalong naging misteryoso. Ilang beses nitong pinigilan ng mga sumasalakay na sundalo ng demonyo. Siyempre, hindi lahat ng mga bansa ng demonyo ay nagtutok sa Soul Refining Tribe. Dalawa lamang sa mga lider ng mga bansa ang naglayo ng kanilang pansin, kaya ang 5 natitira ay nakatutok sa Fire Demon Country. Ang iba pang 7 bansa ng demonyo ay hindi nagpadala ng sobrang daming sundalo ng demonyo. Sa huli, hindi nila kayang ipadala lahat ng kanilang lakas tulad ng Ancient Demon ng Sky Demon Country. Sa oras na ito, parehong nagpadala ang Water Demon Country at ang Thunder Demon Country ng Vice Commander-in-Chief kasama ang 100,000 sundalo ng demonyo. Isang nagmula sa hilaga at isa naman mula sa timog. Ang dalawang hukbo ay naglibot at napalibutan ng Soul Refining Tribe. Ang Vice Commander-in-Chief ng Water Demon Country ay isang babae. Ang hitsura niya ay ordinaryo ngunit ang mga mata niya ay may malamig na liwanag. Sa tabi niya ay isang demonyo general mula sa Water Demon Country. Samantalang ang Vice Commander-in-Chief ng Thunder Demon Country ay isang malaki at matapang na kalalakihan. Siya lang ang hindi nakasuot ng armor, at may mga kidlat na dumadaloy sa kanyang katawan habang ang lupa sa ilalim ng kanyang mga paa ay tinabas. Ang maliit na tribo na ito ay may ganitong kamangha-manghang yaman. Interesante. Habang ang matabang lalaki ay nagsasalita sa sarili, ang boses niya ay parang kulog. Wala akong nakuha mula sa pagbisita sa Sky Demon Country. Pero ang pagkuha ng yaman na ito at ibalik sa Demon Emperor ay hindi masama. Ang matabang lalaki ay nagliwanag ang mga mata at tumahak ng hakbang. Sa isang malakas na tunog, ang lupa sa ilalim niya ay pumutok at ang mga nasirang lugar ay nagsimula na kumalat. Ang katawan ng matipuno na lalaki ay mabilis na lumipad patungo sa itim na ulap. Ang bilis niya ay sobrang bilis at malinaw na siya ay nakarating na sa antas ng isang Ascendant Cultivator sa maagang yugto. Sa isang hakbang, nakatawid siya ng isang mahabang distansya at nakarating sa tabi ng itim na ulap na pumapalibot sa Soul Refining Tribe. Ang mga alon ng demonyong espiritual na enerhiya sa paligid ng kanyang katawan ay bumuo ng isang hindi nakikitang kalasag na tumulak sa itim na ulap pabalik. Sa loob ng Soul Refining Tribe, kalmado ang ekspresyon ni Uyang Hua habang nakatingin siya sa langit.
Sa lupa, ang mga kasapi ng Soul Refining Tribe ay nakaupo sa lotus position at lubos na nakatutok. Sumigaw si Uyang Hua, mga kaluluwa, maghiwa-hiwalay. Bigla, ang lahat ng mga kasapi ng tribo ay naglabas ng mga piraso ng kaluluwa na kanilang nakolekta. Sa isang iglap, ang buong mundo ay napuno ng itim na gas na binubuo ng mga piraso ng kaluluwa. Sa ilalim ng kontrol ng kanilang mga master, ang naglalakihang itim na gas ay naging isang itim na ilog na tumulak patungo sa matipuno na lalaki. Ang matipuno na lalaki ay tumawa. Imbes na umatras, tumakbo siya pasulong at naglabas ng isang suntok. Ang suntok na ito ay naglalaman ng napakaraming demonyong espiritual na enerhiya, at lumikha ito ng isang malakas na ugong habang tumatakbo patungo sa dumating na itim na ilog na parang isang umaalim-puyong kidlat na dragon. Hindi kalayuan, ang pangalawang Commander-in-Chief ng Water Demon Country ay malamig na tumingin sa labanan at nagsabi, binawasan ng Thunder Vice Commander-in-Chief ang halaga ng itim na ulap na ito. Isa sa mga general ng demonyo sa tabi niya ay nagulat at nagtanong, Inay, may itinatagong sikreto ba ang itim na ulap na ito? Magagapi kaya ng Thunder Vice Commander-in-Chief ito. Ang itim na ulap ay kakaiba at binubuo ng maraming mga piraso ng kaluluwa. Kung walang may kontrol dito, madali itong mapapalakas ng Thunder Vice Commander-in-Chief. Ngunit kung may nagkokontrol dito, natatakot akong kailangang ibuhos niya ang lahat ng kanyang lakas upang durugan ito. Ang general ng demonyo sa tabi ng babae ay ngumiti. Mas maganda iyon. Pumayag tayo na siya ang mangangalap ng itim na ulap at tayo naman ang manghuhuli sa mga tao ng tribo. Sa ganitong paraan, hindi natin kailangang gumamit ng lakas at makuha ang buong Soul Refining Tribe. Pagbalik natin at pagkatapos natin silang pag-aralan, tiyak na makakakuha tayo ng mahalagang kaalaman. Ang kidlat na dragon na nabuo mula sa suntok ng matandang lalaki ay nagbigay ng isang malakas na ugong at dumaan patungo sa itim na ulap na binuo ng mga piraso ng kaluluwa ng lahat ng kasapi ng tribo. Sa sandaling magsanib ang dalawa, isang malakas na shockwave ang sumabog. Isang puwang ang lumitaw sa itim na ulap bilang resulta ng shockwave na ito. Pagkatapos nito, ang itim na ilog ay nawala at tumawa ang matipuno na lalaki. Isang tribo ng mga barbaro ang magtangkang umatake sa akin. Isang pangkat ng mga mabababang ant. Habang nagsasalita ang matipuno na lalaki, pumasok siya sa pamamagitan ng puwang sa itim na ulap. Ang mga sundalo ng Thunder Demon Country ay sumabog sa kagalakan. Ang kanilang mga sigaw ay hindi nahihigit pa sa kidlat. Nagbigay ito ng walang hangganang lakas kay matipuno na lalaki. Ang babae mula sa Water Demon Country ay hindi kalayuan. Ibinangon niya ang kanyang ulo at nagsabi, wala ng suspensyon sa labanan na ito. Mula ngayon, ang Soul Refining Tribe ay magwawakas na. Hintayin ang Thunder Vice Commander-in-Chief na kunin ang itim na ulap at pagkatapos ay mahuli ang mga miyembro ng tribo. Kung may magtangkang lumaban, patayin na lang sila. Ang mga general ng demonyo sa paligid niya ay agad na sumang-ayon sa kanyang utos. Ang matipuno na lalaki ay dumiretso sa Soul Refining Tribe sa isang hakbang. Siya ay nakangiti na parang nakita na niya ang takot at pagkabahala sa mga mata ng maliit na tribo. Ngunit sa sandaling pumasok siya, agad siyang napatigil. Ang lugar na ito na may 50 kilometro ay puno ng mga miyembro ng Soul Refining Tribe na nakaupo sa lotus position. Lahat sila ay nakatingin sa kanya, ngunit wala ni isang senyales ng takot sa kanilang mga mata tulad ng inaasahan ng matipuno na lalaki. Sa halip, ang kanilang mga mata ay kalmado at ang kalmadong ito ay tiyak na hindi peke. Mayroon pang malalim na iron echo at matinding lamig sa mga mata ng mga ito. Ang mga hindi mabilang nakakaibang tingin na ito ay nagdulot ng isang kilig sa puso ng Thunder Vice Commander-in-Chief. Ang kanyang hakbang ay hindi sinasadyang huminto. Mula sa posisyon na ito, nakita niya sa gitna ng tribo ang isang 5 kilometro ang lapad na bakanting lugar na may isang mataas na tore sa gitna. Sa sandaling nakita niya ang tore, kumipot ang mga mata ng matipuno na lalaki. Sa kanyang kaalaman, alam niyang ang malalaking tribo ay may kani-kanyang paniniwala. Sa ngayon, ang tore na ito ay malinaw na ang sentro ng kanilang paniniwala. Tumawa ang matipunong lalaki. Pagkatapos kong sirain ang tore na ito, gusto kong makita kung kaya niyo pa bang magbigay ng mga ganitong tingin. Diretso siyang tumakbo patungo sa tore. Walang isa mang tribo ang nagsalita. Tanging malamig na pagtingin lang ang ibinigay nila sa matipunong lalaki. Ang ganitong katahimikan ay parang isang hindi nakikitang presyon na nagbigay sa matipunong lalaki ng malabong pakiramdam na may mali. Ngunit may kumpiyansa siya sa kanyang pagpapalago. Nag-ungol siya ng malamig habang papalapit siya sa tore at inihanda ang kanyang kamao upang mag-punch. Huwag! Isang mahina at halos hindi marinig na tinig ang nagmula-mula sa loob ng tore. Napakamahina ng tinig na ito, ngunit ang paglitaw nito ay tila huminto sa oras. Pati ang itim na ulap ay hindi gumalaw sa sandaling iyon. Isang hindi matukoy na lakas ang biglang lumitaw at pumulibot sa matipunong lalaki. Nang inig ang katawan ng matipunong lalaki at ang mga kidlat na patuloy na dumadaloy sa kanyang katawan ay tumigil. Sa sandaling iyon, ang kanyang aura ay ganap na nawala.
Ang kanyang katawan ay tumigil sa hangin, hindi kumikilos. Ang kanyang kamao ay halos nakabuo ng kalahating arko, ngunit hindi na niya ito maipapadala. Ang tanging bagay na gumalaw ay ang kanyang mga mata. Sa sandaling iyon, ang takot sa kanyang mga mata ay isang bagay na hindi niya naranasan sa buong buhay niya. Kung ikukumpara ang takot sa kanyang mga mata sa isang dagat, kayang ay subsob ng dagat na iyon ang buong Demon Spirit Land. Dahan-daang lumabas si Wang Lin mula sa tore. Ang kanyang buhok ay dumadaloy sa likod niya, at suot ang puting robe, siya ay para ng isang Diyos. Paglabas niya, hindi man lang niya tinignan ng matipunong lalaki at pinaikot ang kanyang manggas. Agad na tinangay ng malakas na hangin ang matipunong lalaki. Damyugo siya at agad siyang itinapon palabas ng Soul Refining Tribe. Ang katawan ng matipunong lalaki ay gumalaw na parang isang meteor, at sa daan, isang ulap ng dugo ang sumabog mula sa kanyang katawan. Sa wakas, ang kanyang katawan ay bumagsak sa lupa pagkatapos niyang lisanin ang Soul Refining Tribe. Hanggang ngayon, hindi niya magalaw ang kanyang katawan ni 1 pulgada. Ang paligid ay ganap na tahimik. Ang mga mata ng babae mula sa Water Demon Country ay biglang lumaki. Ang kanyang isipan ay naging blanko nang makita ito. Ngunit mabilis siyang nakabawi at sumigaw, magmadali, umatras. Sa kasamaang palad, huli na. Si Wang Lin ay may mga kamay sa likod at lumulutang palabas ng Soul Refining Tribe. Ang mga miyembro ng Soul Refining Tribe ay naglalabas ng malaswang hangarin at agad siyang sinundan. Ang ekspresyon ng babae mula sa Water Demon Country ay agad na nagbago at sumigaw, porma. Kumilos na ang mga sundalo ng demonyo at nagsimula ng maggalaw ang demonic spiritual energy. Huwag! Inilabas ni Wang Lin ang kanyang mga braso, itinaas ang kanyang ulo, at isinara ang kanyang mga mata. Mga dekada ng pagninilay-nilay ang nagbigay daan upang marating niya ang gilid ng celestial spell. Sa sandaling iyon, ito ang kauna-unahang pagkakataon na ginamit niya ang celestial spell ng buo. Sa isang salita, tumigil ang mundo sa paggalaw. Ang lahat ng tao sa labas ng Soul Refining Tribe ay tumigil sa paggalaw sa sandaling iyon. Ang mga miyembro ng Soul Refining Tribe ay tila nakatanggap ng isang utos at agad na dumaan upang pumatay. Kasabay nito, ang itim na ulap sa ibabaw ng Soul Refining Tribe ay kumalat at tinakpan ng kalangitan ng paligid. Ang babae mula sa Water Demon Country ay nanatiling frozen. Ngunit pagkatapos ng 3 paghinga, isang asul na liwanag ang pumulibot sa kanya. Ang kanyang mga mata ay puno ng takot at agad siyang tumalikod upang tumakas ng walang alinlangan. Eksaktong sa sandaling iyon, 3 sinag ng liwanag ng espada ang lumabas, mabilis na humabol sa babae, at pinalibutan siya. Ang 3 espiritu ng espada ni Zeshu, Haizu, at Moyang ay naglabas ng mga sigaw. Ang puso ng babae ay nanginig at ang 3 espada ay tumagos sa kanyang katawan. Isang ulap ng dugo at siya'y namatay. Si Wang Lin ay lumulutang sa hangin at tahimik na naramdaman ang lakas ng celestial spell. Parang ang pagpatay sa lupa ay nangyayari sa isang ibang mundo. Hindi niya ito binigyan ng pansin. Hindi ko pa ganap na naintindihan ang celestial spell na ito. Ngunit malapit na ang araw ng kasunduan ko sa Ancient Demon, kaya't walang oras para magpatuloy sa pagninilay. Panahon na upang umalis. Iniikot ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at lumipad patungo sa kanya ang 3 espada. Ang bibig ni Zeshu ay hawak ang orihinal na kaluluwa ng babae. Isang buwan pagkatapos, iniwan ni Wang Lin ang Soul Refining Tribe. Nang umalis siya, kinuha niya ang Soul Flag na may 1 bilyong kaluluwa at nag-iwan ng isang strand ng Divine Sense upang magbantay sa Soul Refining Tribe. Hindi agad tumulak si Wang Lin patungong Fire Demon Country. Pumunta muna siya sa kuweba. Sa Revered Dragon Path, maingat niyang inirecord ang lahat ng 11 simbolo bago umalis. Sabi ng Jade na may 12th simbolo pero ngayon, 11 lang ang meron. Hindi ko alam kung nasaan ang huling simbolo. Ang ekspresyon ni Wang Lin ay neutral habang siya'y humakbang pasulong. Inactivate niya ang Greater Teleportation Spell at tumulak patungo sa Fire Demon Country. Ang mga apoy ng digmaan ay bumalot sa buong Fire Demon Country. Patuloy na nadagdagan ng iba pang 7 bansa ang kanilang mga military tower sa loob ng Fire Demon Country. Ang bansang ito ay naging ganap na isang labanan. Matapos ang halos 100 taon ng digmaan, ang lupa ay nadumisan ng dugo. Pagpasok mo sa Fire Demon Country, isang matinding amoy ng dugo ang sasalubong sa iyo. Maliban sa dugo, may mga sugatang katawan din na nagkalat sa lupa. Ang mga pagsabog ng aura ng kamatayan ay nagmula sa mga katawan at bumuo ng isang abong ulap na bumabalot sa buong Fire Demon Country. Ito ay isang labanan hanggang kamatayan sa pagitan ng Sky Demon Country at Fire Demon Country. Maari pang ang sabihing walang nagwagi o natalo sa labanan na ito. Sa halip, bawat buhay ay ipinagpalit para sa isa pang buhay habang ang lakas ng Fire Demon Country ay dahan-daang nauubos. Ang kabisera ng Fire Demon Country ay ganap na walang tao. Pati ang Demon Emperor ay personal na pumasok sa labanan. Maliban sa banal na lugar, ang Demon Valley,
ang lahat ng iba pang lugar ay ganap na disyertong-disyerto. Ginaya ng Ancient Demon ng Fire Demon Country ang Ancient Demon ng Sky Demon Country. Ipinagbawal nila ang lahat na pumasok sa kabisera. Ang Demon Valley ng Fire Demon Country ay hindi nasa labas ng lungsod kundi nasa kailaliman ng lungsod. Ang makapal na demonic spiritual energy ay nagkalat mula sa valley at pinalibutan ng buong kabisera ng Fire Demon Country. Kapag tinignan mula sa malayo, ang kabisera ay napapaligiran ng demonic spiritual energy, ngunit may malaking halong aura ng kamatayan. Para itong lungsod na nasa loob ng ulap, at nakakaramdam ng lungkot ang mga tumingin dito. Nang dama po si Wang Lin sa labas ng kabisera ng Fire Demon Country, isang tunog ng pagkaskas ang narinig. Mas malinaw ito dahil sa katahimikan ng paligid. Ang madilim na pulang lupa ay nagbigay ng malagkit na pakiramdam kapag tumapak ka dito. Ang pakiramdam na ito ay nagmula sa dugo ng 10 milyong tao na bumulwak at lumubog sa lupa sa nakaraang 100 taon. Kabanata 628. 1 million slaughter. Crunch, hindi lumipad si Wang Lin, bagkus naglakad siya ng paunti-unti patungo sa kabisera ng bansang sunog na demonyo. Ang kanyang anyo ay parang isang kaluluwang naglalakad na nakasuot ng puting robe. Sobrang kakaiba sa loob ng mapanglo na hamog. Ang kanyang buhok ay dumadaloy sa hangin habang siya'y naglalakad sa hamog. Ang tunog ng pag-backcrunch ay patuloy sa bawat hakbang na tinatahak ni Wang Lin. Ang syudad sa loob ng hamog ay sobrang bakante. Mahirap isipin na 100 taon na ang nakalilipas, ang populasyon ng syudad na ito ay hindi bababa sa kabisera ng bansang Sky Demon. Ngunit ngayon, ito ay ganap na patay. Sa mata ng siyam na sinaunang demonyo, ang mga tao ng kanilang mga bansa ay simpleng mga nilalang na kanilang ginabayan. Sila'y mga kasangkapan lamang upang matulungan silang makabawi. Kahit pamamatay ang lahat ng tao, wala itong epekto sa kanilang mga puso. Lahat ng tao sa kabisera ng bansang sunog na demonyo, mula sa Demon Emperor hanggang sa mga mamamayan, ay ipinadala sa larangan ng digmaan, at sila ay naging mga bangkay na kumalat sa buong lupa. Sila ay naging dugo na nagdungi sa lupa. Tahimik ang puso ni Wang Lin habang siya'y naglalakad ng kalmado, hakbang-hakbang. Ang selyo ng sinaunang demonyo ay nagsimula 5 kilometro mula sa kabisera ng bansang sunog na demonyo, at ang selyong ito ay sobrang lakas. Isa ito sa mga paraan ng sinaunang demonyo upang protektahan ang kanyang sarili. Kahit ang mga pinuno ng mga bansa ay hindi kayang wasakin ito. Ang tanging mga tao na kayang basagin ang selyo, maliban sa ibang sinaunang demonyo, ay ang mga lubhang makapangyarihang nagmumulat. Sinabi ng sinaunang demon na si Beiluo na kapag ang kabisera ay nawala ng laman, tiyak na selyohan ng sinaunang demonyo ang syudad upang hindi makapasok ang sinuman. Kaya't ang unang bagay na napagkasundoan namin ay ang basagin ng selyong ito. Tumigil si Wang Lin sa labas ng harang ng demonic spiritual energy at itinaas ang kanyang kanang kamay. May kumislap na itim na liwanag sa dulo ng kanyang daliri nang ituro niya ang harang. Sa sandaling tinamaan ng daliri ni Wang Lin ang harang ng demonic spiritual energy, isang malakas na puwersa ng rebound ang biglang lumabas. Ang daliri ni Wang Lin ay tinulak pabalik at isang pakiramdam ng pamamanhid ang mabilis na pumasok sa kanyang daliri at kumalat sa kanyang mga litid. Ibinuga ni Wang Lin ang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan at mabilis na bumalik sa normal. Masyadong ang malakas. Ang bulong ni Wang Lin. Sa sandaling iyon, isang malakas na divine sense ang biglang sumabog mula sa kabisera. Isang sigaw na kayang magpamangha sa pinagmula ng kaluluwa ang kumalat mula sa divine sense. Lumayas. Ang tinig na ito ay umalingaw sa buong lupa, parang kulog na bumabagsak mula sa langit. Ang tunog ng kulog ay matinding umalingaw sa mga tainga ni Wang Lin. Ang kanang kamay ni Wang Lin ay bumuo ng isang kakaibang selyo. Kung titignan ng maigi ang selyo, makikita mong naglalabas ito ng demonic spiritual energy. Sa sandaling bumaba ang sigaw na iyon kay Wang Lin, agad itong nawala. Beiluo. Ikaw ay ipinadala ni Beiluo. Ang malupit na divine sense mula sa kabisera ay naglabas ng isa pang sigaw. Puno ito ng galit. Wang Lin ay hindi pinansin ang tinig na iyon at malalim na huminga. Pagkatapos ay sinabi niya, sinaunang demon na si Beiluo, ito ang unang bahagi ng ating kasunduan. Pakiusap, manood. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at itinutok ito sa langit. Pagkatapos ay naging malamig ang kanyang mga mata at tahimik niyang sinabi, slaughter energy, magtipon. Ang simpleng mga salitang ito ay hindi kasing lakas ng kulog at hindi kayang baguhin ang mundo. Gayunpaman, ang mga 5 simpleng salitang ito ay nagdulot ng isang hindi kapani-paniwalang bagyong sa loob ng bansang sunog na demonyo. Sa larangan ng digmaan sa hilagang bahagi ng bansang sunog na demonyo, ang mga demon soldiers mula sa magkabilang panig ay biglang nanginig. Isang piraso ng matinding killing intent na kayang tumagos sa langit ang agad na lumabas mula sa kanilang mga katawan. Ang slaughter energy na ito ay mabilis na tumakbo at nawala sa malayo. Dumating na ang ninuno.
Ang mga mukha ng mga demon soldiers na ito ay puno ng kasiyahan. Hindi na sila nagpatuloy sa pagpatay kundi mabilis na umalis mula sa larangan ng digmaan. Sa larangan ng digmaan sa timog ng bansang sunog na demonyo, ang hindi mabilang na mga tao na nakasuot ng itim na robe ay sumugod sa labanang ito. Ang mga taong ito ay nagdadala ng malupit na killing intent. Madalas nilang pinapatay ang mga demon soldiers sa kanilang daraanan, na nagiging mga piraso ng gray na usok na iniiwasan at nilulunok nila. Ang mga demon generals mula sa magkabilang panig ay hindi pamilyar sa mga taong ito at mas anay na sa kanilang presensya. Ang mga taong ito ay pumapasok at umaalis na walang bakas, at hindi nila alam kung saang panig sila kabilang. Kahit na napapalibutan nila ang mga taong ito, madalas na hindi na ito nagiging sulit. Ngunit ngayon, ang mga taong ito na nakasuot ng itim ay biglang nanginginig at may mga ekspresyon ng kasiyahan sa kanilang mga mata. Mabilis silang umalis, at habang umalis, nag-iwan ng mga piraso ng malupit na slaughter energy mula sa kanilang mga katawan. Ang hindi mabilang na mga piraso ng slaughter energy ay nawala sa abot tanaw. Ang eksenang ito ay nangyari ng sabay-sabay sa hindi mabilang na mga lugar sa bansang sunog na demonyo. Ang langit ay napuno ng mga piraso ng gray na usok. Ang mga pirasong ito ay naglalaman ng hindi maipaliwanag na slaughter energy at kumikislap sa buong langit. Sa sandaling ito, parang ang buong mundo ay nabalutan ng slaughter at naging sobrang lamig na kayang tumagos sa mga buto ng sinuman. Ang mga naglalaban sa loob ng bansang sunog na demonyo ay huminto sa kanilang pakikipaglaban sa sandaling iyon. Lahat sila ay tumingin sa langit na puno ng kalituhan at pagkalito sa kanilang mga mata. Hindi lamang ang maraming miyembro ng Soul Refining Tribe ay nakatago sa mga demon soldiers sa nakalipas na 100 taon, pati na rin ang maraming mga general sa magkabilang panig ay miyembro ng Soul Refining Tribe. Sa sandaling ito, hindi mabilang na mga demon generals sa bansang sunog na demonyo ay nanginig ng kaunti, at isang piraso ng slaughter energy ang tumakas mula sa bawat isa sa kanilang mga ulo at mabilis na nawala. Pagkatapos mawala ng mga piraso ng slaughter energy, ang mga taong ito ay agad na gumamit ng kanilang sariling mga pamamaraan upang mabilis na makaligtas. Ang buong bansang sunog na demonyo ay nagkaroon ng digmaan sa loob ng 100 taon. Ang eksenang ito ngayon ay nagpatindig sa balahibo ng lahat ng mga nakaligtas. Ang langit ay hindi na asul, ito ay naging gray. Ang mga piraso ng slaughter energy ay sumabog sa hangin at nagtipon sa kabisera ng bansang sunog na demonyo. 100,000 mga piraso ng slaughter energy ay dumating mula sa lahat ng direksyon patungo kay Wang Lin. Ang tunog ng mga bagay na umaatungal ay hindi tumitigil sa langit sa itaas ng kabisera ng bansang sunog na demonyo. Si Wang Lin ay nasa gitna ng isang malaking buhawi habang ang 100,000 mga piraso ng slaughter energy ay rumaragasang patungo sa kanya. Ang mga piraso ng slaughter energy na ito ay mas malakas kaysa sa mga mula 100 taon na ang nakalilipas. Ang dami ng slaughter ay mas malakas kaysa dati, at ang 100 taon ng pagpapalago ay nagdulot ng mga piraso ng slaughter energy upang halos mag-solidify. Hatiin. May pagdapong ng pulang liwanag sa mga mata ni Wang Lin. Ang puso ng slaughter at ang slaughter energy ay nagsanib, na naging puso ng landas ng slaughter. Ang 100 mga piraso ng slaughter energy ay sumikop na sa langit, ngunit sa isang salita mula kay Wang Lin, agad itong nahati sa dalawa. Ang 100,000 mga piraso ng slaughter energy ay naging 200,000 mga piraso ng slaughter energy. Hindi pa tapos. Ang 200,000 mga piraso ay nahati pa ulit. Nahati pa ulit. Nahati pa ulit. Ang buong mundo ay agad na nabalutan ng makapal, gray na usok. Ang usok na ito ay hindi hamog kundi slaughter energy. Ito ay isang pagsasanib ng puso ng slaughter at intensyon ng slaughter. Ang paghati ng slaughter energy ay nagdulot ng 100,000 mga piraso ng slaughter energy na nahati sa 1,000,000 mga piraso ng slaughter energy. Ang 1,000,000 mga piraso ng slaughter energy ay maaari pang maghati, ngunit si Wang Lin ay nakarating lamang sa maliit na pagkumpleto ng celestial slaughter art, kaya ang 1,000,000 piraso ang kanyang limitasyon. Ito ang isang mahalagang dahilan kung bakit hindi siya nakialam sa slaughter mismo at ginamit ang mga miyembro ng Soul Refining Tribe upang palagwin ang slaughter energy. Mag-break ka para sa akin. Ang buhok ni Wang Lin ay dumadaloy sa hangin habang bigla niyang tinuro ang harang ng demonic spiritual energy. Ang 1,000,000 mga piraso ng slaughter energy ay bumagsak sa selyo na parang ulan. Kabanata 629. Labanan ng mga sinaunang demonyo. Ang paraan para masira ang selyo ng sinaunang demonyo ay hindi mag-focus sa isang punto. Sa halip, maraming puntos ang kumalat sa selyo na kailangang salakayin ng sabay-sabay upang masira ito. Kung hindi sapat ang lakas, magiging walang epekto. Ngunit ang 1,000,000 piraso ng enerhiya ng pagpatay ni Wang Lin ay pinalakas ng 100 taon, kaya't ang lakas ng spell na ito ay nakakagulat. Maaaring sabihin na nang maabot ni Wang Lin ang maliit na pagtatapos sa Celestial Slaughter Art, ito na ang pumalit sa Finger of Death. Naging isa na ito sa 3 finishing move ni Wang Lin kasama ng paggamit ng Demonic Finger habang suot ang Devil Armor at ang Underworld River.
Tungkol naman sa stop spell, ito ang spell na pangkaligtasan ng buhay ni Wang Lin. Matapos itong subukan ng 2 beses, pinili niyang itago ito. Tanging kapag wala ni isa mang nakakaalam nito, maaari itong magamit sa tamang oras upang iligtas ang kanyang buhay. Ang 1,000,000 piraso ng enerhiya ng pagpatay ay bumagsak na parang buhos ng ulan. Narinig ang tunog ng mga salpukan mula sa demonic screen sa labas ng kabisera ng Fire Demon Country. Sa mga sandaling iyon, para bang 1,000,000 hampas ng enerhiya ng espada ang bumangga dito. Matapos ang ilang paghinga, ang tunog ng mga salpukan ay sunod-sunod. Nagsimulang mag-ugong ang demonic screen. Walang emosyon sa mukha ni Wang Lin habang nakatayo siya sa labas ng demonic screen at malamig na pinagmamasdan ang lahat ng ito. Hindi nagtagal, nagkaroon ng mga bitik sa demonic screen. Kumalat ang mga bitik hanggang sa bumagsak ang demonic screen ng malakas. Pagkatapos, ang 1,000,000 piraso ng enerhiya ng pagpatay ay damaloy agad sa kabisera, at ang buong kabisera ay nalubog sa kulay abong gas. Nang masira ang demonic screen, pumasok si Wang Lin. Ngayon na wala na ang demonic screen, isang storm ng demonic spiritual energy ang sumabog mula sa Demon Valley sa gitna ng kabisera. Naging isang purple cloud ito sa kalangitan. Habang umiikot ang ulap, agad itong naging anino ng isang demon na may 2 pangil. Ang mga mata nito ay kumikislap ng isang nakakatakot na liwanag habang nakalutang sa hangin at tinitingnan si Wang Lin na parabang siya isang langgam. Babang uri ng cultivator, kahit may proteksyon ka ni Beilu, dahil sa lakas ng loob mong sirain ang aking demonic screen, tiyak na mamamatay ka. Ang boses mula sa anino ay parang mula sa ika-9 na antas ng impyerno. Ito ay magulo at hindi matatag. Ibinangon ng demonic shadow ang kanyang kamay at agad nagbago ang langit. Nawala ng kabisera at sa isang iglap, ang paligid ay naging isang mundo ng pula. Ang pulang iyon ay mula sa mga apoy. Ang lupa ay natakpan ng magma. Ang matinding pulang liwanag mula sa apoy ay nagpasikat sa kalangitan. Narinig ang tunog ng mga pagsabog sa buong lugar at malaking halaga ng mainit na hangin ang umagos mula sa lupa. Ang mainit na hangin ay mabilis na naging mga ilusyon, at hindi nagtagal ay nagkaroon ng daan-daang ilusyon sa paligid ng Ancient Demon. Itinaas ni Wang Lin ang kanyang kanang kamay at ang 1,000,000 piraso ng enerhiya ng pagpatay ay biglang pumasok sa kanyang katawan. Naging mga life seal ito sa pagitan ng kanyang mga kilay. Mabilis na nabalot ang buong katawan ni Wang Lin ng 1,000,000 life seals. Pagkatapos ay tinapit niya ang kanyang bag ng pag-iingat at lumabas ang devilish armor. Naging itim na sutla ito na pinalibot si Wang Lin bago naging matinding itim na armor. Natakpan ng mukha ni Wang Lin ng armor na ang tanging nakalabas ay ang kanyang malamig na mga mata. Habang ang kanyang mahahabang buhok ay dumadaloy sa likod, isang hakbang ang kinuha niya at lumutang sa hangin. Matapos ang isang saglit na paghinto, bigla siyang sumugod. Ang anino ng Ancient Demon ay agad na nagpakita ng malupit na ekspresyon. Nagbuga ito ng isang daing at gumamit ng iba't ibang spells upang pigilan si Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at kumilos siya ng mas mabilis. Kasabay nito, lumabas ang Finger of Death sa kanyang kanang kamay at bumulusok ng kasing bilis ng kidlat. Tungkol naman sa mga atake mula sa anino, hindi ito pinansin ni Wang Lin. Kahit na ang ilang spells ay tumama sa kanya, agad itong nablok ng devilish energy mula sa black armor. Mayroon din siyang 1,000,000 life seals, kaya't maaari niyang baliwalain ang mga atakeng ito. Kumilos siya ng kasing bilis ng kidlat habang papalapit siya sa higanting Ancient Demon na nabuo mula sa purple cloud sa kalangitan. Ang Ancient Demon ay nagpakita ng isang pahiwatig ng panlilibak at huminga ng malamig. Armor ng demonyo ng isang nawawalang demonyo sa ilalim ng isang Ancient Demon. Ngunit wala kang demonic heart, kaya't isang ganap na pag-aaksaya sa iyo. Binuksan nito ang kanyang bibig at nagbuga ng isang daing. Ang daing na ito ay nagdadala ng matinding demonic spiritual energy na nagpasugod kay Wang Lin. May isang kisap ng malamig na liwanag sa mga mata ni Wang Lin habang tinuturo niya ang Ancient Demon at sinabi, Devil Transformation. Ang devilish energy mula sa armor ay parang nagsaya, at ang hindi mabilang na strands ng devilish energy mula sa armor ay pumasok kay Wang Lin sa pamamagitan ng kanyang bibig at ilong. Ang enerhiya ay umiikot sa kanyang katawan at lumabas mula sa kanyang daliri. Sa mga sandaling iyon, ang buhok ni Wang Lin ay dumadaloy at siya ay puno ng devilish energy na parabang siya'y tunay na naging demonyo. Ang atake ay ang pinakamataas na gamit niya ng black armor habang siya ay nagbago at naging demonyo. Ang devilish wind ay sumugod palabas at ang devilish energy ay kumikislap na parang bahaghari. Ang atake ni Wang Lin ay nakayari sa pag-atake ng tunog ng Ancient Demon. Ang panlilibak sa mga mata ng Ancient Demon ay nandoon pa rin. Harap-harapang tinanggap ng anino ng demonyo ang devilish wind at nilamon ito. Pagkatapos ay pinatalas ang labi at nagsalita, hindi masama. Ang devilish energy na ito ay maaaring ituring na dalisay. Ang mga mata ni Wang Lin ay nanatiling malamig. Sa mga sandaling iyon, siya ay 1,000 talampakan mula sa Ancient Demon,
at sa isang hakbang ay nakalapit pa ng 100 talampakan. Ang Ancient Demon ay tumingin kay Wang Lin at nagpakita ng isang misteryosong liwanag sa kanyang mga mata. Bigla siyang gumalaw at nagbuga ng isang alon ng demonic energy mula sa kanyang malaking katawan. Ang demonic energy na ito ay naglalaman ng divine sense ng Ancient Demon at mabilis na pinalibutan ng 1,000 talampakan na lugar sa paligid niya. Isang matinding presyon ang biglang sumabog sa loob ng lugar na ito. Narinig ang tunog ng mga bagay na nababasag mula sa katawan ni Wang Lin at agad na nawala ang devilish energy sa paligid niya. Huminga siya ng malalim at kalmado niyang sinabi, "Daw transformation." Ang Underworld River ay pumasok sa lugar na ito at bumuo ng 100 sa ilalim ng mga paa ni Wang Lin. Ang Underworld River ay pinalibot si Wang Lin at ang kapangyarihan ng reincarnation ay pinalibot ang lugar. Ang mga hakbang ni Wang Lin ay kalmado habang siya'y lalapit ng 100 talampakan. Ang Ancient Demon ay huminga ng malamig at ang kanyang kamay ay naging pangil at kinuha si Wang Lin. Ang pangil na ito ay naglalaman ng matinding demonic spiritual energy. Agad na naglaho ang lahat ng devilish energy mula sa armor at bumalik sa katawan niya. Pagkatapos, ang 1,000,000 strands ng enerhiya ng pagpatay ay kumikislap. Sumigaw si Wang Lin. Sa halip na umatras, siya'y sumugod at nagbanggaan sa pangil ng Ancient Demon. Bang! Isang tunog na sumabog ang kumalampag sa buong lugar. Ang kanang kamay ng Ancient Demon ay napatalbog pataas ni Wang Lin. Habang si Wang Lin ay nag-collapse ng higit sa 700,000 life cells ngunit agad itong nabuo muli. Nagpatuloy siya ng isang hakbang at lumapit ng 100 talampakan. Ang panlilibak sa mga mata ng Ancient Demon ay unti-unting nawala at napalitan ng malamig na kagalit. Nang pakialaman niya si Wang Lin kanina, ang layunin lamang niya ay maglaro kay Wang Lin. Ngunit sa mga sandaling ito, habang papalapit si Wang Lin, naramdaman niya na may hindi tama. Sigurado si Beilu may layunin siya sa pagpapadala ng taong ito. Isang kislap ng pagnanasa ng pagpatay ang lumitaw sa mga mata ng sinaunang demonyo. Ayaw niyang gumamit ng anumang sinaunang sulamangkang demonyo, dahil nagtatanggal ito sa kanya ng maraming lakas tuwing ginagamit niya ito. Sulamangkang demonyo, pagpatay ng demonyo. Bumuo ng isang seal ang sinaunang demonyo. Mga hibla ng demonyong espiritual na enerhiya na naging mga vortexes ang lumabas mula sa kanyang katawan. Ang buong mundong puno ng magma ay nagsimulang kumulo, pagkatapos ay ang mga hibla ng mainit na hangin ay sumabog palabas at nagtipon sa harap ng sinaunang demonyo. Hindi nagtagal, isang malaking sibat ang lumitaw sa harap ng sinaunang demonyo. Ang sibat na ito ay ganap na pula. Bukod sa pagpapalabas ng makapal na demonyong espiritual na enerhiya, naglalaman din ito ng malakas na init. Nang lumitaw ang sibat, isang malakas na pakiramdam ng panganib ang lumitaw sa puso ni Wang Lin. Ang kanyang mga mata ay kumislap, ngunit hindi siya huminto at nagsimulang maglakad pasulong. Pagkatapos maglakad pa ng 100 talampakan, hinawakan niya ang lugar sa pagitan ng kanyang mga kilay gamit ang kanang kamay. Pagkatapos ay itinuro niya ang unahan at malumanay na sinabi, 1,000,000 hibla ng enerhiya ng pagpatay, magsanib sama sa isa. Ang 1,000,000 buhay na seal ay tila nahila ng daliri ni Wang Lin. Ang enerhiya ng buhay ay mabilis na nagsanib hanggang ang natira na lamang ay isang hibla. Kahit ang mga tao tulad ng All-Seer ay magugulat sa dami ng enerhiya ng pagpatay na nakapaloob sa hiblang ito ng gray na gas. Sa puntong ito, ang enerhiya ng pagpatay ay nagtipon sa dulo ng daliri ni Wang Lin, at muling sumulong siya. Ngayon ay nakapasok na siya sa loob ng 500 talampakan mula sa sinaunang demonyo. Sa sandaling pumasok siya sa loob ng 500 talampakan ng sinaunang demonyo, bigla ang kumislap ang kanyang mga mata at nagsimula siyang magdasal ng isang napakabigat na spell. Kasabay nito, ang kanyang kaliwang kamay ay bumuo ng isang seal. Ang seal na ito ay ibinigay sa kanya ni Ancient Demon Beilu. Ang kasunduan niya kay Beilu ay nabuburahin niya ang demonyong screen at gagamitin ang spell na ito pagkatapos makapasok sa loob ng 500 talampakan ng isa pang sinaunang demonyo. Kapag natapos na ang dalawang hakbang na ito, makukumpleto niya ang karamihan sa kanilang kasunduan. Pagkatapos ng lahat, imposibleng talunin ng sinaunang demonyo gamit lamang ang lakas ni Wang Lin. Ang dahilan ng digmaing ito ay upang ma-empty ang kabisera ng Fire Demon Country. Nang walang proteksyon ng mga tao sa kabisera, nakapasok si Wang Lin sa loob ng 500 talampakan mula sa sinaunang demonyo. Sa sandaling lumitaw ang seal sa kaliwang kamay ni Wang Lin, ang dugo sa loob ng kanyang katawan ay sumabog. Pagkatapos ay umubos siya ng maraming dugo. Kasabay nito, narinig ang mga tunog ng mga bagay na nababasag mula sa kanyang buong katawan at nagbuo ng isang ulap ng dugo. Sa sandaling iyon, ang ekspresyon ng sinaunang demonyo ay nagbago ng malaki sa unang pagkakataon. Tinutok niya ang mata sa ulap ng dugo sa harap ni Wang Lin na may matinding seryosong ekspresyon at sinabi sa seryosong tono, ang dugo na ito ay naglalaman ng aura ng isang sinaunang Diyos, kaya pala, ganito pala. Pagkatapos lumitaw ang ulap ng dugo, mabilis itong nagsanib upang bumuo ng isang taong gawa sa dugo.
Kasabay nito, isang napakamakapangyarihang divine sense ang bumaba sa taong gawa sa dugo, kaya binuksan nito ang mga mata nito. Sa sandaling ito, ang bawat nilalang sa Fire Demon Country ay biglang nakaramdam ng pagkabalisa sa kanilang puso. Kaunti lamang ang nakakaalam ng katotohanan. Subalit karamihan sa mga tao ay nakaramdam ng kawalan ng pag-asa at takot dahil sa pagkabalisa sa kanilang mga puso. Sa sandaling ito, ang mga ekspresyon ng mga sinaunang demonyo sa iba pang 7 bansa ay nagbago. Ang kanilang mga mata ay kumislap at lahat sila ay tumingin patungo sa kabisera ng Fire Demon Country. Ang tono ng sinaunang demonyo ng Fire Demon Country ay mababa habang mabagal na sinabi, "Maganda ang iyong swerte na makahanap ng isang cultivator na may aura ng isang sinaunang Diyos. Ang dugo niya at ang koneksyon ng divine sense sa pagitan ninyong dalawa ay nagpapahintulot sa iyo na magkatawang tao gamit ang kanyang dugo sa matagal na panahon. Pinapayagan ka nitong makalabas sa limitasyon ng Sky Demon Country." Ang kalmadong tinig ni Belu ay nagmula sa taong gawa sa dugo. "Matagal na tayong naghihiwalay. Kung magpapatuloy ito, malapit na tayong mawasak isa-isa. Kapag nagsanib tayo, muling isisilang tayo bilang isang bagong sinaunang demonyo. Tungkol sa natitirang 7, kakainin ko silang isa-isa." Kabanata 630. Ang Gray na Larawan. Ang anino ng dugo ay gumalaw at nagmamadaling tumungo patungo sa demonyong anino. Makapal na demonyong espiritual na enerhiya ang sumabog mula sa anino ng dugo. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay naging demonyong mga apoy na bumalat sa buong lugar, na nagiging dahilan upang hindi makita kung ano ang nangyayari sa loob. Sa labas ng apoy, ang karamihan ng dugo ni Wang Lin ay nakuha na at siya ay labis na mahina na. Gayunpaman, ang spell ng sibat ng demonyong anino ay hindi tumigil. Nahinto lamang ito sandali ng demonyong apoy bago ito tumulak patungo kay Wang Lin. Ang sibat ay dumaan patungo kay Wang Lin. Ang enerhiya ng pagpatay ay nagtipon sa daliri ni Wang Lin at pinrace niya ito laban sa dulo ng sibat ng walang pag-aalinlangan. Isang malakas na puwersa ang pumasok sa kamay ni Wang Lin mula sa sibat at mabilis na inubos ang enerhiya ng pagpatay sa loob ng kanyang katawan. Kasabay nito, ang enerhiya ng pagpatay ay pumasok sa sibat at nagsimulang sirain ito. Isang serye ng pagsabog ang nangyari, na parang kidlat na umaeko sa pagitan ni Wang Lin at ng sinaunang demonyo. Nang ang 1,000,000 hibla ng enerhiya ng pagpatay ay malapit ng mag-collapse, kumislap ang mga mata ni Wang Lin. Pagkatapos, bawiin niya ang daliri at umatras ng ilang talampakan. Ang enerhiya ng pagpatay sa kanyang kamay ay binigyan ng isang maikling sandali ng pahinga, kaya ang walang katapusang lakas nito ay muling lumakas, na nagpapahintulot sa kanya na agad makabawi ng kaunti. Ang daliri ni Wang Lin ay muling umabot at tumama sa sibat habang ito'y lumalapit. Nagpatuloy ang siklong ito hanggang sa umatras si Wang Lin ng higit sa 1,000 talampakan. Sa wakas, hamina ang lakas ng sibat at tuluyang nawasak ng isang hibla ng demonyong enerhiya mula kay Wang Lin. Ang mukha ni Wang Lin ay labis na mapatla at dahil sa malawak na pagkawalan ng dugo, siya ay humihingal. Gayunpaman, hindi siya tumigil upang magpahinga, at mabilis siyang tumakbo. Nagmamadali siyang patungo sa Demon Valley sa gitna ng kabisera. Ang unang hakbang ay upang sirain ang demonyong screen sa paligid ng kabisera. Ang ikalawang hakbang ay makapasok sa loob ng 500 talampakan ng sinaunang demonyo upang manghiram ng kanyang aura upang tawagin ang anino ng dugo ni Belu. Ang ikatlong hakbang ay pumasok sa tagwan ng sinaunang demonyo at kunin ang bagay na pinagmumulan ng kaluluwa ng sinaunang demonyo. Wala sa plano ni Wang Lin na panuurin ang labanan sa pagitan ng dalawang sinaunang demonyo sa loob ng fog. Gumalaw siya tulad ng kidlat at pumasok sa banal na lugar ng Fire Demon Country, ang Demon Valley. Ang Demon Valley ay labis na tahimik. Sa kailaliman ng lambak ay nakatayo ang isang napakabigat na estatwa na puno ng demonyong espiritual na enerhiya. Malalaking halaga ng demonyong espiritual na enerhiya ang tumaas patungo sa langit patungo sa katawan ng sinaunang demonyo upang matulungan itong labanan si Belu. Naglakad si Wang Lin ng isang hakbang ngunit agad huminto. Isang alon ang kumalat mula sa estatwa, at habang kumakalat ang alon, ang demonyong espiritual na enerhiya mula sa estatwa ay huminto sa pag-angat patungo sa langit. Ang demonyong espiritual na enerhiya ay nagsanib upang bumuo ng isang sinaunang demonyong avatar na kasing laki ni Wang Lin. Ang sinaunang demonyong ito ay may 2 sungay at lumulutang sa hangin. Mga hibla ng demonyong espiritual na enerhiya ang lumulutang sa likod ng avatar at nakakabit sa estatwa. Malamig na tinitingnan siya ng sinaunang demonyo gamit ang mga mata nito na may malakas na demonyong kislap. Tinitigan ni Wang Lin ang sinaunang demonyo, at pagkatapos mag-isip ng kaunti, umatras siya. Bagamat ang sinaunang demonyo na ito ay isang avatar lamang, ito rin ay labis na malakas. Kinalkala ni Wang Lin na maliban na lang kung gagamitin niya ang espada ni Ling Tianhao, hindi siya makakalaban dito. Wang Lin, sirain mo ang estatwa at tulungan mo akong magsanib dito. Kung gagawin mo ito, hindi mo na kailangan pang tulungan ako sa bagay na pagsasanib ko sa ibang 7 sinaunang demonyo.
Tungkol naman sa mga bagay na ipinangako ko sa iyo, agad ko itong gagawin pagkatapos kong magsanib. Hindi ba't gusto mo ang pagkaunawa sa mana ng sinaunang demonyo? Sirain mo ang estatwa, at kapag nagsanib ako dito, dadalhin ko ang iyong divine sense kasama ko. Bilang resulta, magiging parang nakuha mo ang 2 mana, na magbibigay sa iyo ng malaking benepisyo. Bukod pa rito, marami na akong natulungan sa iyo at ito lamang ang hinihiling ko kapalit. Wang Lin, tulungan mo ako. Ang tinig ni Beilu ay umeko sa puso ni Wang Lin. Nag-isip si Wang Lin ng kaunti at bumantong hininga. Lahat ng benepisyo na ipinangako ni Beilu ay aside, ang katotohanang natulungan siya ni Beilu sa 2 buhay at kamatayan na sitwasyon ay sapat na para mag-aksyon si Wang Lin. Ang mga mata ni Wang Lin ay naging malamig at inilipat ang isa sa mga espada ni Ling Tianhao sa kanyang daliri. Ang gininto ang kislap mula sa espada ay lumabas at pinailaw ang buong Demon Valley. Ang sinaunang demonyo avatar na gawa sa demonyong espiritual na enerhiya ay naging seryoso. Pagkatapos ay inilipat nito ang 2 kamay at nag-drawing sa hangin. Iba't ibang mga demonyong simbolo na nagbibigay ng demonyong espiritual na enerhiya ang lumitaw sa harap nito. Huminga ng malalim si Wang Lin at hindi na nag-atubili pa habang ibinato ang espada ni Ling Tianhao palabas. Sa sandaling iyon, ang buong Demon Valley ay napuno ng espada, at ang demonyong espiritual na enerhiya ay bumagsak sa ilalim ng espada. Ang malupit na intensyon mula sa espada ni Ling Tianhao ay sumabog at naging isang bagyong tumangay sa Demon Valley. Ang mga tunog ng pagsabog mula sa espada ay sumabog sa buong lugar at napakaraming bitik ang lumitaw agad sa espada. Ang langit ay napuno ng espada, at ang demonyong espiritual na enerhiya ay pira-piraso ng espada. Ang mga simbolo na iginuhit ng avatar ng sinaunang demonyo ay kumislap ng maliwanag. May mga manipis na itim na kidlat na nag-uugnay sa mga simbolo upang bumuo ng isang net na pumipigil sa espada ni Ling Tianhao na pumasok. Gayunpaman, ang sinaunang demonyo ng Fire Demon Country ay gumagamit ng karamihan ng kanyang divine sense sa laban-laban kay Beilu, at ang avatar na iniwan niya rito ay katumbas lamang ng isang late-stage ascendant cultivator. Kung wala si Wang Lin ng espada ni Ling Tianhao, tiyak na magiging isang walang pag-asang labanan. Subalit, gamit ang espada ni Ling Tianhao, hindi matitinag si Wang Lin. Ang espada ay sumugod at naglabas ng isang maliwanag na gininto ang kislap. Nang matama ang espada sa mga simbolo, isa-isang nagkolaps ang mga simbolo. Ang espada ay dumaan sa mga simbolo at dumaan diretsyo patungo sa avatar ng sinaunang demonyo. Ang ekspresyon ng avatar ng sinaunang demonyo ay nagbago ng malaki at pagkatapos ay naging isang mas ng demonyong espiritual na enerhiya. Nagmamadali itong umatras at pinalibutan ang espada ni Ling Tianhao. Ang mga him ng espada ay narinig mula sa makapal na demonyong espiritual na enerhiya. Tumapak si Wang Lin, at nang maglanding siya, naroon siya sa harap ng estatwa. Nang walang pag-aalinlangan, inilagay ni Wang Lin ang kanang kamay sa estatwa. Tumigil. 2 tunog na mas malakas pa sa kidlat ang dumating ng sabay. Isa mula sa langit at isa mula sa demonyong fog na pumipigil sa espada. Dumating ang mga ito halos sabay, at pareho silang parang kidlat na rumaragasan ng sabay. Isang malaking kamay ang bumaba mula sa langit at dumating kay Wang Lin sa nakakagulat na bilis. Ang demonyong fog ay bumuo din ng ulo ng isang sinaunang demonyo na dumaan patungo sa kanya upang lamunin siya. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin at inactivate ang celestial spiritual energy sa kanyang katawan. Sa sandaling dumaan ang kamay at ulo patungo sa kanya, ang celestial spiritual energy sa loob ng kanyang katawan ay damaloy patungo sa estatwa. Isang serye ng tunog ng pagbasag at mga bitik ang lumitaw sa estatwa, at isang malaking halaga ng demonyong espiritual na enerhiya ang tumakas mula sa mga bitik. Sa sandaling iyon, ang espada ni Ling Tianhao ay sumugod mula sa demonyong fog at tumagos sa ulo na dumaan patungo kay Wang Lin. Pagkatapos, sa isang pag-iisip mula kay Wang Lin, dumaan ito patungo sa estatwa. Isang malakas na pagsabog ang nangyari at ang estatwa ay tuluyang gumuho. Sa sandaling gumuho ito, ang kamay na patungo kay Wang Lin ay nawala, at kasunod nito ay isang hindi masayang sigaw mula sa langit. Hindi nagtagal, narinig ang tunog ng mga spell na nagsasapantaha. Maliwanag na pinilit ni Beilu na gawing imposible para sa sinaunang demonyo na istorbohin si Wang Lin. Gumuho ang estatwa at maraming demonyong espiritual na enerhiya ang sumabog palabas. Nakita ni Wang Lin ang isang piraso ng buto ng kamay sa loob ng makapal na demonyong espiritual na enerhiya. Kumislap ang mga mata ni Wang Lin, pagkatapos ay inilabas niya ang kanang kamay at kinuha ang butong iyon. Sa sandaling tinukoy niya ang buto, isang hindi maipaliwanag na puwersa ang pumasok diretsyo sa kanyang katawan at tumama sa kanyang origin soul. Ang origin soul ni Wang Lin ay biglang nanginginig at pagkatapos ay dumating siya sa isang misteryosong espasyo. Walang langit o lupa, tanging isang walang katapusang kalawakan. Bagamat ganito, may isang misteryosong puwersa na bumabalot sa buong lugar. Nang dumating ang isipan ni Wang Lin dito, naramdaman niya ang isang pakiramdam ng pagpapino na patuloy na tumataas.
Isang serye ng mga eksena ang lumitaw sa kalawakan sa harap niya. Lahat ng mga eksenang ito ay mga eksena ng ilan sa mga spell na natutunan niya sa buong buhay niya. Isa sa mga eksena ay isang batang lalaki na labis na masaya habang nagpapakilos ng malaking bato. Ang mga mata ng batang lalaki ay puno ng kasiyahan habang patuloy niyang kinokontrol ang malaking bato. Ang eksena ay kumilos at bumagsak. Pagkatapos ay lumabas ang batang lalaki mula sa eksena at tinitigan si Wang Lin. Nagbigay siya ng isang ngiti at naupo sa tabi ni Wang Lin. Gayunpaman, ang kamay niya ay patuloy na gumagalaw at ang spell ng attraction ay umiikot sa paligid niya. Ang iba pang eksena ay isang batang lalaki na may malamig na hitsura at mahahabang buhok. Ang mga mata nito ay nakapikit, ngunit nang buksan ito, kumislap ang isang malamlam na liwanag. Isang hindi maiwasang killing intent ang lumitaw sa mga mata nito. Bago sa harap niya, walang katapusang mga core formation cultivator ang nabasag ang kanilang mga core at namatay isa-isa. Lumabas din ang batang lalaki mula sa eksena. Pagkatapos tinitigan si Wang Lin, siya rin ay naupo. Habang ang kanyang buhok ay dumadaloy sa hangin, may flash ng killing intent mula sa G-Realm sa kanyang katawan. May isa pang eksena kung saan ginagamit ni Wang Lin ang Finger of Death, Demonic Finger, at ang ilog ng ilalim, at ang mga Wang Lin na gumagamit ng iba't ibang spell ay lumabas at naupo. Maliban dito, may isa pang eksena na nagpagulantang kay Wang Lin. Isang Wang Lin na may gray na damit. Siya ay may 1,000,000 hibla ng enerhiya ng pagpatay na nakapaligid sa kanya, at saan man siya magpunta ay puno ng pagkawasak. Tila napansin niya ang tingin ni Wang Lin at tumingin siya kay Wang Lin. Ang mga mata niya ay naging ganap na kulay abong. Ang lahat ng Wang Lin mula sa mga eksenang ito ay lumabas at nagsimulang magkalat. Ang iba ay nakapikit at nag-aaral, ang iba ay nagpapakita ng kanilang mga spell. Isa sa kanila ay aktwal na gumagamit ng Stop Celestial Spell. Si Wang Lin ay labis na nagulantang sa eksenang ito. Hindi siya pamilyar sa eksenang ito. Dati, nang siya ay pumili ng spell mula sa All-Seer, nakita niya ang parehong bagay. Lahat ng All-Seer ay gumagamit ng ibang spell. Subalit, agad na nagising si Wang Lin mula sa pagkabigla, at napansin niya ang pagkakaiba. Ang mga tao sa isip ng All-Seer ay solid, parang tunay na mga tao, kaya't hindi matukoy kung alin ang totoo. Ngunit ang mga sarili niyang tauhan ay nasa pagitan ng katawan at hindi matibay. Hindi sila solid o ilusyonaryo. Body at incorporeal. Baka ito'y isang spell na nilikha kapag ang isa ay umabot sa tuktok ng unang hakbang at malapit nang pumasok sa illusory yin at corporeal yang stage. Naranasan ko itong pagbabago ng maaga dahil sa pagkaunawa mula sa sinaunang demonyo na mana. Si Wang Lin ay huminga ng malalim. Inaasahan niya lamang na hula lang ito, ngunit wala siyang paraan upang malaman ang katotohanan. Biglang, nagsimulang maglaho ang mga figure hanggang sa wala nang natira. Ang pinakamabilis na naglaho ay ang Wang Lin na nakasuot ng gray na damit at nagpa-practice ng Celestial Slaughter Art. Sa sandaling iyon, bigla na lang nakita ni Wang Lin ang isang pagkakataon, at ang kanyang katawan ay lumutang pasulong. Siya ay sumanib sa gray robe figure gamit ang Celestial Slaughter Art.